Hindi pa tumitilaok ang manukay, mulat na si Elisa. Tambak na kasi ang labahin nila kaya't gumising talaga siya ng maaga upang malabhan ang mga labahin nila bago siya pumasok sa palengke kung saan siya nagtatrabaho. Matapos maisampay ang mga nilabhan ay naghanda na rin siya ng kanilang almusal dahil may pasok pa sa eskwela ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Hindi mo man lang kami ginising ate para natulungan ka sana namin. Anang bunso nila na si Elma. 13 anyos na ito at nasa unang baitang pa lang sa sekundarya. Napangiti naman si Elisa sa kapatid niya, tsaka niya ginulo ang buhok nito. Ginigising ko kayo pero hindi naman kayo nagigising. Anya, kahit hindi niya naman talaga ginising ang mga ito. Sumunod na bumangon ng kanilang ama at nagtimpla na ito ng kape. Nakasunod na rin dito si Elmo na nagkukusot pa ng mata. Pa, pahingan din po ako ng kape. Anito sa ama. Si Kuya Elmo talaga. Pagtitimpla na lang ng kape, aasa pa kay Papa. Nakasimangot na saad ng kanilang bunso na ikinakamot sa ulo ng kuya niya. Ako na nga lang po magtitimpla pa. Eto kasing si bunso nyo daming napapansin. Anito na iiling-iling. Natawa na lamang sa kanila ang kanilang ama, maging si Elisa. Nakahanda na pong almusal natin. Kumain na po muna kayo bago kayo pumunta ng sakahan. Tumango naman ang ama nila. Sabay-sabay na rin silang naupo sa hapag at pinagsaluhan ng piritong tuyo tsaka sinangag na kanin. Matapos kumain ay naligo at naghanda na ang mga kapatid ni Elisa para sa kanilang pagpasok. Nauna na rin ang kanilang ama dahil magpapatubig pa ito sa palayan. Natapos na rin ni Elisa ang mga kailangang gawin kaya't gumayak na rin siya patungo sa kanyang pinapasukan. Pagdating sa palengke ay agad niyang inilatag ang mga gulay na nasa bayong. Binati niya na rin ang binabain niyang amo. Matapos yun ay nag-entertain na siya ng mga mamimili. 1 kilong sayote nga iha. Saad ng matandang mamimili. Mabilis naman yung pinagsilbihan ni Elisa. Napansin niya ang pagkilatis nito ng tingin sa kanya. Ngunit ipinagsawalang bahala niya na lamang. Salamat po manang. Anya, matapos ibigay ang isang supot ng sayote na binili nito. Ngumiti lamang ang matanda. Pagkatapos ay umalis na ito. Madalang lamang ang mamimili kaya't hindi gaano napagod si Elisa. Sumapit na ang uwian ngunit hindi pa siya dediretso sa kanila dahil may racket pa siya sa isang salon shop. Tagalinis siya roon at tuwing gabi lamang ang pasok niya. Good evening, Ate Daisy. Bati niya sa may-ari ng salon. Good evening din sa'yo, Elisa. Nariyan na nga pala sa loob ang kaibigan mong chikahera. Ipinapangalanda ka ng papasukan yung trabaho ng amo daw ay afam. May ngiti sa labing anito na ikinangiti na lamang ni Elisa. Tuluyang pumasok si Elisa sa loob at hinanap ang kaibigan na si Abby. Uy bakla, ano yung chika ni Ate Daisy na may a-applyan ka raw na afam? Kinalabit niya si Abby sa tagiliran nang hindi siya nito narinig dahil sa suot nitong headset. Inulit niya na lamang ang kanyang sinabi kanina na hindi nito narinig. Ayo bakla, nasabi sa akin ni Aling Using yung kapitbahay namin na naninilbihan sa mga Alcantara na maghahanap umano ng isa pang katulong ang amo nito para sa anak nito. Nakita ko yung picture bakla at ang gwapo-gwapo. Napakaputi at mukha siyang may lahi. Chance ko na to para makapangasawa ng afam. Kinikilig nitong sabi na ikinataas ng kilay ni Elisa. Bakla, medyo mababa lang dapat ang pangarap nating mga maralita. Sa tulad niyang afam na sinasabi mo, ay imposible namang matipuhan niya mga mahihirap na kagaya natin. Doon lang tayo sa mga kalibil natin, di ba? Pagpapaintindi niyang sabi ngunit inilingan lang siya ng kaibigan dahil ayaw nitong makinig sa kanya. Simulat sa pulay pangarap na ni Abby na makapangasawa ng foreigner upang umangat sa buhay. Maganda naman si Abby ngunit mas maganda sa kanya si Elisa. Dahil kahit na batak na si Elisa sa trabaho at kahit na mahirap lamang ito ay hindi iyon nahahalata ng iba dahil sa maputi nitong balat. Bagsak ang buhok na hanggang balikat. Malalim rin ang magkabilaan nitong hukay sa pisngi kaya't marami ang manliligaw. Ngunit dahil priority niya ang pamilya ay wala ni isang pumasa sa mga sumubok na sungkitin ang puso niya. Basta, bakla mag-a-apply ako bukas ng umaga. Sumama ka na rin at baka palarin ka. Hindi naman ako maramot At dahil friend kita, okay lang naman sa akin kung mapapasa yung corona. Corona?
Corona naman para saan? Takang tanong ni Elisa. Sinimulan na niyang maglinis kahit na nag-uusap sila ng kaibigan. Duh! Ang logets mo talaga bakla? Siyempre, Prince Charming yung magiging amo natin. Kung sakaling pala rin ng isa man sa atin na matanggap sa trabaho, kaya magiging iyo or akin ang corona. Kung sakaling maging alila tayo ni Handsome Afam. Dami mong alam sa buhay, maglinis na nga lang tayo. Nasabi niya na lamang dahil wala siyang hilig sa mga usaping ganito. Nanahimik na lang rin si Abby dahil hindi na siya pinapansin pa ni Elisa. Binilisan na nila ang paglilinis at pagtatapon ng mga naipong dumi dahil mag-aalas 9 na. Nang matapos sila'y pinuntahan na nila ang magpapasahod sa kanila upang tuluyan na silang makauwi. O itong 500 dahil mga masisipag naman kayo, bukas magiging 600 ang bayad ko sa inyo kapag nagkasabay kayong pumasok. Marami kasing kumuha ng serbisyo ko kaya paniguradong malaki-laki rin ang katsing na makukuha ko. Bago mag-alas 6 ay dapat nandito na kayo ha? Dahil alas 8:30 magsasara na ako. May kakatagpuin kasi ako kaya agahan yung pasok, okay? Opo, salamat po Ate Daisy. Sabay nilang sabi matapos nilang tanggapin ang tag 250 nilang sahod. Malaki na yon para sa kanila. Sa 3 oras nilang paglilinis ay naka 250 agad sila. Samantalang sa pinapasukang palengke ni Elisa ay 200 lamang ang araw niya. Maghapon pa yon ngunit dahil sa wala naman siyang ibang mapapasukan na merong malaki-laking sahod ay pinagtsatsagaan niya na lamang. Uy, mag-final answer ka na sa alok ko para madaanan kita sa inyo bukas. Mag-absent ka na lang muna. Malay mo ikaw ang matanggap. Gagi, 10,000 daw ang buwan ng sahod. Kung susumahin sa sinasahod natin, ay pang 3 buwan na nating trabaho ang 1 buwan dun kay Afam. Pangungumbinsi pa ni Abby. Ayaw niya kasing mag-isa lang na mag-apply, lalo pat mag-a-apply rin ng mga bruhilda niyang pinsan na sagad kung makapanlait sa kanya. Kung baga, ay magiging backup niya ang kaibigan dahil kahit na nagtataglay ng maamong mukha ang kanyang kaibigan, ay palaban nito at hindi basta-bastang nagpapatalo. O sige, malaking tulong para sa pamilya kong 10,000, kaya final answer na to bakla. Desididong anya kaya't napangiti ang kanyang kaibigan. Dumaan muna sila sa bilihan ng mga tinapay upang ipampasalubong sa kanilang mga pamilya. Bye na, Bax. Bukas dadaanan kita sa inyo ha. Mga alas 7. Kaya tapusin mo na mga dapat mong tapusin dahil baka tanghalian tayo ron. Bilin ni Abby nang maghihiwalay na ang daan na lalakaran nila. Oo, sige. Maiksing sagot ni Elisa. Magdala ka na rin pala ng baon ha. Pahabol pa ni Abby na tinanguan na lamang ni Elisa. Nagkawayan na sila ng tuluyang humakbang ang kanilang mga paa palayo sa isa't isa. Pagdating ni Elisa sa kanila ay tulog na ang mga kapatid niya. Hinanap niya ang ama ngunit wala ito sa loob ng kanilang bahay. Kaya't lumabas siya at tinawag ang ama. Ngunit hindi ito sumagot. Nilibot niya ang paligid ng bahay at natagpuan rin sa wakas ang amang natutulog sa duyan. Habang yakap-yakap nito ang larawan ng kanilang ina. Malungkot na ngumiti si Elisa matapos haplusin ang buhok ng ama nang makalapit siya rito. Pa, gising na po. Mahina niyang tinapik-tapik ang balikat ng ama upang gisingin. Mabilis namang nagmulat ng mata ang matanda, tsaka sa kanyang ngumiti. Nakauwi ka na pala anak. Kumain ka na ba? Halika sa loob at ipaghahain kita. Bumangon ng matanda tsaka ginagap ang palad ng anak. Nangingilid naman ang luha ni Elisa nang makita ang hilam na luha ng ama. Namimiss ko na rin po si mama pa. Naiiyak niyang sabi, tsaka yumakap sa ama. Madahang hinaplos ng matanda ang likod ng kanyang anak. Pasensya ka na anak. Nangungulila lamang ako sa iyong ina, kaya't ako naririto. Tambayan kasi ito namin noong nabubuhay pa siya. Dito sa punong to kami nagkakilala. Dito rin nagsimulang itibok ng aming mga puso ang pangalan ng bawat isa sa amin. Masakit para sa akin ang mawala ang ilaw ng ating tahanan. Tanggap ko naman na anak. Ngunit hindi ko mapigilan ang malungkot kapag sumasagi ang mahal ko sa isipan ko. Wagas ang aming pagmamahalan anak, kaya't mahirap ang makalimot. Naiintindihan ko po kayo papa. Mananatili po sa ating mga puso si mama. Hindi po natin siya kakalimutan.
Kaya hindi niyo po siya kailangang kalimutan. Isipin niyo na lang po na kasama pa natin siya. Kasama ng ating mga puso. Wala man po ang presensya ni Mama, ngunit nasa mga puso naman natin siya. Tumango ang matanda sa mga tinuran ng anak. Nanatili sila sa ganoong posisyon hanggang sa mag-aya nang umuwi si Elisa dahil kumakalam na ang sikmura niya. Kayo po bang nagluto nito, Tay? Ang sarap ah. Puno ang bibig ni Elisa dahil sarap na sarap siya sa pakbet nilang ulam. Nako, hindi ako nagluto niyan anak. Ang kapatid mong lalaki. Nagpresenta sa pagluluto kanina. Para naman daw matuwa na sa kanya ang bunso natin ah. Panay daw ang sita ng mga ginagawa niya. Natatawang saad ng matanda na ikinangiti ni Elisa. Ang dalawang yun talaga, parang mga aso't pusa. Naiiling niyang sabi habang panay ang subo ng pagkain. May binili nga po pala akong tinapay dyan, Tay. Nakasabit po pala sa pasamano. Bukas na lang po natin lantakan, diretso umagahan. Tumango naman ng kanyang ama. O siya, mauuna na ako magpahinga anak dahil maaga pa ako bukas. Paalam nito na agad niya namang tinanguan. Binilisan na ni Elisa ang pagkain at nang matapos ay hinugasan na niya ang mga pinagkainan tsaka pinasya na ring magpahinga. Kinaumagahan ay sabay silang nagising ng kanyang ama. Siya nang nag-init ng tubig habang ang amay nagsibak ng kahoy sa likod ng kanilang bahay. Nang matapos sa pag-iinit ay nagsaing na rin siya at nagprito ng itlog. Pambaon niya sa pupuntahan nila ni Abby mamaya. Good morning ate. Sabay nabati na mga kapatid niya sa kanya. Good morning din sa inyo. Maupo na kayo rin sa mesa dahil ready na itong mga kape natin. May ngiti sa labi niyang sabi. Sumunod naman ang dalawa sa kanya. Inilatag na nga ni Elisa ang mga tinimplang kape, maging ang tinapay na binili niya kagabi. Tinawag na nga rin niya ang ama at sabay-sabay na nga nilang pinagsaluhan ng kanilang almusal. At kagaya ng palaging gawi ay umiska po na ang mga kapatid ni Elisa. Umuuwi ang mga ito kapag tanghalian at ang ama nila ang nag-aasikaso sa mga ito. Nagbigay ng 150 si Elisa sa ama, pambili nito ng ulam mamayang tanghali. Tumanggi pa ito ngunit ipinilit niya sapagkat batid niyang natatakam na mga kapatid niyang makatikim ng inadobong manok. Pagsapit ng alas 7 ay dumating na rin si Abby. May baon ka? Tanong agad nito sa kanya. Tumango naman si Elisa tsaka ipinakita ang isang supot na naglalaman ng baunan. Good, so ano, tara na. Anito na agad namang sinang-ayunan ni Elisa. Mag-a-apply lang naman tayong katulong bakla. Pero parang sa opisina ka diretso. Natatawang sabi ni Elisa habang naglalakad sila. Nakasuot kasi ng pink na dress ang kaibigan na hanggang tuhod. May kolorete rin ang mukha nito. Tapos ang labi namumula ng husto. Compliment ba yan, Day, or nangaasar ka lang? Like duh. Kailangan maganda ako pang nagkaharap kami ng Prince Charming ko. Isa pa, naroroon ng mga mahaderang inggit sa beauty ko. Kaya talagang pinaghandaan kong araw na to. Para mas lalo silang mainggit. Taas noon itong sabi. Luka-luka ka rin minsan bakla no? Baka hindi ka tanggapin dahil isipin ng mag-hire sa atin na opisina ka magtatrabaho. Hindi sa kanila. Anya na natatawa pa. Ngayon niya lang kasi nakitang nag-makeup ang kaibigan at masasabi niyang hindi iyon bumagay kay Abby. Mas gusto niyang natural nitong postura. Eto bakla prangkahan lang Huwag ka sanang magagalit. Pero ang sagwa ng pagkakaayos mo. Baka imbis na magkaroon ka ng tiyan sa trabahong pupuntahan natin, mabokya ka ng dahil dyan sa ayos mo. Gaya nga ng sabi mo, pagiging katulong ang papasukan natin, hindi sa kung saan pa man. Kaya habang wala pa tayo dun, pakibura na yung kolorete mo nang hindi ka masisi sa huli. Diretsahan niyang sabi na ikinalaglag ng panga ng kaibigan. Nasapo rin ito ang dibdib na animoy nasaktan sa kanyang mga sinabi. Kaya naman pinalo niya ito sa braso dahil ang OA. Oo na. Ito naman ang brutal. Napapanguso nitong sabi, tsaka kinuha ang wipes na nasa bag nito, tsaka binura ang kolorete nito sa mukha. O ayan, wala na. Nakanguso niyang sabi sa kaibigan. Ayan, mas maganda ka kapag walang pintay ang mukha mo. Kapag kasi may pinta para kang baklang talaga. Napatawa si Elisa sa huling sinabi na mas lalong ikinasimangot ng isa. Inabot din sila ng 2 oras sa paglalakad bago marating ang bayan.
Sumakay na sila ng tricycle upang magpahatid sa nag-iisang mansyon dito sa kanilang baryo. Wow! Mangha nilang sabi nang marating ang kanilang pakay. Nagbayad na sila sa driver. Pagkatapos ay magkahawak kamay nilang tinahak ang daan papasok sa malaking tarangkahan. Ang tindi ng mga mayayaman. Namimilog ang bibig ni Abby habang ipinapalibot ang tingin sa palibot ng mansyon. Mag-a-apply ba kayo bilang muchacha? Biglang sabi ng maarting babae, kaya't nabaling doon ang tingin ng dalawa. Napataas ng kilay sila Elisa at Abby sa sinabi ng babae. Oh, bakit kayo hindi? Pabalang na sagot ng dalawa. Nagtaasan ng kilay ng dalawang babae matapos silang matahin ng mga ito. Hindi pagiging muchachang papasukan naming trabaho kung hindi bilang PA ni Sir Haven. Mataray na saad ng babaeng nagsalita kanina. Patawa ka, Day. PA means personal alalay. So, anong pinagkaiba nun sa pagiging muchacha? Pareho lang yun, Day. Parehas lang nakatulong kaya wag ka mag-assume. Napaparolyo na lang ang mata ni Elisa sa pagiging ma-feeling ng kaaway ng kaibigan niya. PA means personal assistant. Bobo. Naiinis na tura ng babae na tinawanan na lamang ng dalawang dalaga dahil ipinipili talaga nito ang pagiging asyumera. O sige, paniwalaan mo lang gusto mong paniwalaan. Tara na nga, my pretty best friend. Tara na't makapagpasa na tayo ng resume dahil sabi ng isa dyan ay magiging personal assistant daw. Ang papasukan nating trabaho daw. May kalakasang sambit ni Abby na sinang-ayunan naman agad ni Elisa. Ang iba sa mga mag-a-apply ay natatawa na lamang habang nakamasid at nakikimarites sa kanila. Halos mga matis naman ang mukha ng babae sa inis nang talikuran siya ng dalawa. Mga leche kayo? Pikon niyang sabi. Tsaka nagmarcha na rin papasok upang makapag-apply na rin. Anong pangalan mo, Iha? Tanong ng matanda kay Elisa. Ito umano ang lola ng magiging amo nila. Pamilyar kay Elisa ang matanda ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita at nakasalamuha. Elisa Corralde po, Lola. Malambing niyang sabi na ikinangiti ng matanda. Maaari mo ba akong kwentuhan ang tungkol sa buhay mo? Anito sa malambing din na tono. Panganay po ako, Lola. May dalawa po akong kapatid na nasa high school na. Babae at lalaki po. Wala na po akong ina. Mahigit 1 dekada na rin po kaya ang papa na lang namin ang kasama namin. Nang ayain po ako ng kaibigan ko sa trabahong to, ay kaagad ko pong sinang-ayunan dahil malaking tulong pong 10,000 kung sakaling palarin ako. Dahil may maipang tutustos na po ako sa pangkolehiyo ng sumunod sa akin na si Elmo. Graduating na po kasi siya ngayon, Lola. At pangarap niya pong maging pulis. Kaya po bilang ate, gusto kong matupad nila mga pangarap nila. Hindi ko po naranasan na makaapak sa sekundarya. Kaya't ibinuhos ko na lang lahat ng pangarap ko para sa kanila. Si Itay din ay gusto kong bilhan ng kalabaw na magagamit niya sa sakahan. Yun po ang hangarin ko, Lola. Kaya po ako nagbabaka sakali rito dahil hindi po sumapat ang sinasahod ko sa palengke na 200. Matapat niyang sabi. Para namang hinaplos ang puso ng matanda sa kanyang mga sinabi. Nakikita kasi ng matanda ang sarili niya sa katauhan ni Elisa noong siya'y dalaga pa. Mahirap lamang sila dati at naging matayog lamang siya nang mapangasawa ang pinakamayaman sa kanilang baryo na ngayon ay nasa piling na ng Diyos. Tanggap ka na, Iha. Pakihanda ng mga gamit dahil magsisimula ka na sa trabaho. Stay in ka rito, Iha. Ayos lang ba? Opo, Lola. Nautal pa si Elisa sa sobrang saya. Hindi siya makapaniwala na sa dami nilang nag-apply na umabot na 100 ay siya itong pinalad na makapasok sa trabaho. Salamat, Lola. Ang saya-saya ko po sa totoo lang. Maluha-luha niyang sabi, kaya't napangiti ang matanda at saka hinaplos ang kanyang kamay. You're welcome, Iha. Maaari ka na munang umuwi upang makuha mga gamit mo at para na rin makapagpaalam ka sa pamilya mo. Kada katapusan ka lamang ng buwan, Iha, maaaring umuwi at saka kinsenas katapusan mo maaaring kunin ang sahod mo. Tumataas pa yun, Iha, kapag nag-i-improve ka sa pag-aalaga sa mahal kong apo. Tsaka ko na lamang sasabihin ng mga dapat mong gawin kapag nakabalik ka na rito, huh? May ngiti sa labing saad ng matanda na ikinatango naman ni Elisa.
Magpapaalam na po ako, Lola. Maraming salamat po ulit sa tiwala. Taos puso niyang sabi na ikinatango ng matanda. Tsaka itong ngumiti ng tuluyan siyang humakbang paalis. Kamusta bakla? Natanggap ka ba? Excited na salubong ni Abby nang makalabas ang kaibigan. Hindi siya pinalad, kaya't excited siyang malaman kung natanggap ba ang kaibigan. I'm the chosen one, Box! Mahina niyang sabi na ikinalaki ng mata ni Abby. OMG, truth ba? Bakla masaya ako para sa'yo. Balatuhan mo na lang ako kapag sumahod ka na. Pabiro nitong sabi. Ililibre na lang kita sa karinderya ni Aling Pasing. Anya rito. Ayoko ng libre bakla. Gusto ko money. Yung kulay blue na may 3 taong naka-imprenta. Anito na, tinawanan naman ni Elisa. Ikaw talaga. O sige, may 2,000 ka sa akin sa katapusan ha. Tutal, ikaw naman itong nag-aya sa akin sa trabahong to. Oy, aasahan ko yan. Masayang saad nito. Tara uwi na tayo. Mag-half day pa kasi ako dahil sayang din yung 100. Anito pa na sinang-ayon na naman agad ni Elisa. Sa mansyon naman ng mga Alcantara ay gabi nang umuwi si Haven galing sa bahay ng barkada nito. Lango ito sa alak kaya't iiling-iling na lang ang nahahabag na matanda sa kalagayan ng kanyang apo. Nang maihatid ng driver si Haven sa kwarto nito ay inasikaso na ito ng matanda. Nilinisan at pinalitan ng damit. Umupo ang matanda sa gilid ng kama nang matapos niyang linisan ng apo. Hinaplos niya ang buhok nito tsaka dinampian ng noo. Nalulungkot akong makita kang ganito, apo. Nalulungkot ako sa nangyari sa mag-ina mo. Ngunit kailangan nating tanggapin na tuluyan na siyang kinuha ng Panginoon natin. Patuloy na hinaplos ng matanda ang buhok ni Haven hanggang sa ipasya niya na lumabas at magpahinga dahil malalim na rin ang gabi. Pagsapit ng umaga ay nakahanda na ang mga gamit ni Elisa. Hindi naman naging madrama ang pagpapaalam niya sa pamilya, lalo pat malaking tulong para sa kanila ang sasahurin nitong malaking pera. Alis na po ako, pa. Elmo, ipapaubaya ko muna sa iyo sina Bunso at Papa ha. Ikaw naman, Bunso, huwag masyadong mainit ang ulo mo rito sa kuya mo. Mag-aral kayo ng mabuti para maabot niyo mga pangarap niyo. Matamis ang kanyang ngiti nang magbilin sa kanyang pamilya. Makakaasa ka po sa akin, ate. Hindi ko po pababayaan tong bungangera nating Bunso. Maging si Papa, kaya wag po kayong mag-alala sa amin. Oo nga po, ate. Wag niyo po kaming alalahanin. Promise din po na makikinig na ako kay kuya. Ani ng kanilang bunso na ikinangiti nilang 3. Ginulo ni Elisa ang buhok ng bunso nila. Tsaka niya niyakap isa-isa ang mga ito. Araw ng Sabado kaya't walang pasok ang kanyang mga kapatid. Hinatid sa paradahan ng tricycle si Elisa ng kanyang pamilya. Pinigil niyang maluha nang kumaway siya sa mga ito. Umusad na ang tricycle kaya't nanalangin si Elisa na sana'y maging maayos ang lahat. Pagdating ni Elisa sa mansyon, ay magiliw siyang sinalubong ng matandang nag-interview sa kanya. Good morning po, Lola. Nakangiti niyang bati rito. Magandang umaga rin sa iyo, Iha. Tamang-tama lamang ang dating mo dahil ipapadala ko ang almusal ng apo ko sa iyo sa mismong silid niya. Pilitin mo sana siya, Iha. At kapag naman nagsungit sa iyo, ay pagpasensyahan mo na lamang. May pinagdadaanan kasi ang apo kong yun eh. Ngunit hindi pa ngayon ang tamang araw o oras para sabihin ko sa iyo. Dahil medyo mabigat ang rason ng apo ko kung bakit siya nagpapakalugmok. Malungkot na pahayag ng matanda. Sige po, Lola. Tanging nasabi ni Elisa. Iginiya na siya ng matanda sa pahabang mesa kung saan nakalagay ang dadalhin niyang pagkain ng apo nito. Kinuha na ni Elisa ang tray tsaka niya tinahak ang matayog na hagdan patungo sa silid ng nagngangalan umanong Haven. Sa huling bahagi umano ang silid nito base sa sinabi ng matanda, kaya't iyon ang tinahak ni Elisa. Kumatok siya ng ilang beses ngunit walang nagbubukas sa kanya. Kaya't ipinasya niya na lamang na buksan ng pinto. Sir, tao po. Tawag niya dahil walang tao sa loob ng kwarto. Tanging lagaslas ng tubig ang naririnig niya. Kaya't nasisiguro niyang naliligo ang magiging amo niya. Naghintay na lamang siya hanggang sa matapos ito. Dahil ayon sa bilin ng matanda, ay kailangan niyang pilitin ang apo nitong kumain.
Mga ilang minuto rin na naghintay si Elisa. Nilinisan niya na rin ang makalat na silid ng lalaki. Napapangiwi pa siya sa dami ng basag na bote ng alak. Marami rin ang upos ng sigarilyo, kaya't napapailing siya. Tuluyang lumabas ng banyo si Haven at nang masilayan nito ang nagpupunas ng mesa na babae ay kumunot ang kanyang noo. "Who the hell gave you the permission to enter my room?" Malamig at mariing saad ni Haven na ikinakaba ng dalaga. Unti-unting lumingon ang dalaga sa kanya kaya't nagsalubong ang kanilang mga mata. Mas lalong nangunot ang noo ni Haven sapagkat hindi pamilyar sa kanya ang babae. Marahil, ito na ang sinasabi ng lola niya na magiging katulong niya. "Si lola po ang nagpapasok sa akin dito. Pinapasabi rin po ni lola na kumain kayo ng umagahan dahil nangangayayat na raw po kayo. Na totoo naman po dahil nagmumukha na po kayong skeleton." Pigil hininga niyang sabi. Nilinok niya naman ang nararamdamang kaba dahil baka patalsikan siya ng lalaki na ayaw niyang mangyari. Maskulado pa rin ang lalaki ngunit kita ni Elisa ang pagbagsak nun nang dahil sa pinagdaraanan nito. "Hindi ko kailangan ng opinyon mo, babae. Kung maaari lumabas ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Pakidala na rin niyang pagkain mo dahil sa opisina na lamang ako kakain." Malamig pa rin itong sabi. Hindi mawaring ni Elisa kung pakikinggan ba ang sinabi ng amo. Iniisip niya kasi ang sinabi ng lola nito na kailangan niya itong mapapayag na kumain bago ito umalis. Lakas loob na umiling si Elisa. "Saktan niyo na po ako kung gusto niyo ngunit hindi po ako lalabas nang hindi niyo kinakain ng pagkain na hinanda mismo ng lola mo para sa'yo. Mahabag ka naman dun sa matanda na nagpapakahirap ang magluto para lang sa'yo. Uugod-ugod na yung tao pero pinipilit pa rin na pagsilbihan ka. Imbis na ikaw dapat ang gumagawa." Pangungonsensya niya rito. Kahit hindi niya naman nakitang nagluto ang matanda. Nakahanda na ang pagkain pagkarating niya. Nag-imbento na lamang siya upang madala ang ser niya. Bumuntong hininga naman ng lalaki tsaka ito pumasok sa walk-in closet nito. Nang lumabas ito'y nakasuot na ito ng polo, tsaka ng kaki na pantalon. "Kakainin ko lang ang pagkain yan basta't lumabas ka lang ng kwarto ko." Mahinahon na ang boses ni Haven, kaya't nakampante na si Elisa. "Sige po pero huwag niyo pong itatapon dahil pinaghirapang ihandayan ni lola." Paalala niya pa. "Oo na, lumabas ka lang." Nakukonsuming sambit ni Haven. Nagpaalam pa si Elisa na lalabas na siya, ngunit hindi man lang siya pinansin ng kanyang amo. Tuluyan ang lumabas ang dalaga. Nang kunin na ng Sir Haven niya ang pagkain at sinimulan yung kainin. "Kamusta iha? Nakumbinsi mo bang kumain?" Sinalubong agad ng matanda si Elisa pagkababa nito. Excited itong malaman ang sagot ng dalaga. "Opo lola, dinaan ko pa nga po sa pangungonsensya bago pumayag kumain." Proud niyang sabi. "Anong klaseng pangungonsensya naman yan iha?" Curious na tanong ng matanda kaya't napakamot sa ulo sa Elisa. Kasi lola sinabi kong ikaw mismo nagluto noon para lang sa kanya. Sinabi ko rin na imbis na ang apo niyong mag-aalaga sa inyo ay ikaw pa itong nagsisilbi sa kanya. Kako mahabag naman siya sa iyo lola. Kaya po yun kumain na lang din." Nahihiya niyang pag-amin na ikinangiwi ng matanda. Nasapo pa nito ang noo bago umiling-iling. Bakit po lola?" Takang tanong nito sa matanda na mukhang namroblema sa kanyang ginawa. "Alam ng apo ko na hindi ko na kayang magluto pa iha. Marahil kaya niya lang kinain ng dinala mo ay dahil nakulitan siya sa'yo." Anang matanda. Napakagatlabi na lang si Elisa. "Sorry po lola sa pagsisinungaling ko. Wala naman sa akin yun iha. Ang importante ay kumain siya bago umalis." May ngiti sa labing saad ng matanda. "O siya, maghanda ka na dahil sasama ka sa kumpanya kung saan namumuno si Haven. Hindi lang kasi pagiging katulong ang magiging trabaho mo iha, kung hindi pagiging PA na rin." Pagbibigay alam ng matanda. "Kumain ka na muna pala." Saad pa nito na agad niyang sinunod dahil natatakam siyang matikman ng ilang frozen meat na nakahain sa mesa.
Talagang pinuno ni Elisa ang kanyang plato nang makaupo sa hapag. Tuwang-tuwa sa kanyang matanda habang pinanonood siyang masaganang kumakain. Pagsahod ko, Lola, bibilhan ko rin ng ganitong pamilya ko. Sunod-sunod ang naging pagsubo niya dahil kailangan niya umanong magmadali. Kung gano'n ay ibibigay ko na sa iyo ang pang-isang buwan mong sahod para naman may maibigay ka na sa pamilya mo. Mamaya pag uwi niyo ni Haven ay ipapahatid kita sa inyo para maiabot mo sa kanilang pera. Anang matanda kaya't biglang nabulunan ng dalaga sa labis na pagkabigla. Hindi niya kasi inaasahan na ganun kaagang ibibigay sa kanya ang sahod niya. Kakasimula niya palang halos kaya't nagulat siya. Abay, dahan-dahan lang naman iha dahil wala namang nangaagaw sa'yo. Alalang saad ng matanda matapos abutan ng tubig ang nabulunang dalaga. Sorry ho, Lola. Nabigla lang po talaga ako kasi kakasimula ko pa lang po. Nagpupuna siya ng bibig nang sabihin niya yon. Napangiti ang matanda tsaka ginagap ang kanyang kamay. Unang kita ko pa lang sa'yo, iha. Batid ko na agad na makakatulong ka sa apo ko. Hindi mo na siguro ako natatandaan ngunit ako, tandang-tanda kita. Ikaw lamang ang pinakamagandang tindera ng gulay na nakasalamuha ko noong minsang namili ako ng 1 kilong sayote. Nakangiti nitong sabi. Napakunot noon naman si Elisa at pilit na inaalala mga sinabi ng matanda. Hanggang sa rumehistro sa kanya ang mga nangyari noong may bumili sa kanyang matanda. Tama, ikaw nga po yan, Lola. Kaya pala nung nag-apply ako namukaan kita Pero hindi ko lang alam kung saan kita nakita noon. Sa palengke lang pala. Natutuwa niyang sabi. Natawang matanda sa kanyang naging ekspresyon. O siya, bilisan mo na riyan at baka bumaba na yung apo ko. Saad nito na agad namang sinunod ng dalaga. Maya-maya pa nga'y bumaba na si Haven. Seryosong-seryoso ang mukha nito na animoy pasan-pasan ng mundo. Sir, good morning. Ang ganda po ng umaga, hindi ba? Ngumiti po kayo para mas lalong gumanda ang morning. Ani Elisa nang sila na lamang ni Haven ang nasa loob ng sasakyan. Wala itong naging imik nang pasakayin siya ng lola nito sa mismong kotse nito. Tahimik lamang ang binata hanggang sa simulan nitong paandarin ang sasakyan. Manahimik ka nga, napopulyut ako. Irita nitong sabi na nagpataas ng kilay ni Elisa. Kahit naman elementary graduate lang siya, ay nakakaintindi naman siya ng iilang Ingles. Ay sir, nag-toothbrush naman ako ng 2 beses kanina. Depensa niya ngunit inikutan lamang siya ng mata nito. Hininga mo yatang mabaho dahil hindi ka nagsasalita. Bumubulong niyang sabi. I heard that. Baritono nitong sabi. Ay, hindi ko naman sir sinesikreto dahil pinaparinig ko po talaga sa inyo. Shut up! Nasabi na lang ni Haven dahil ayaw niya nang makipag-argumento sa babaeng hinire ng lola niya. Ayaw niya naman sanang tumanggap ng PA ngunit mapilit ang lola niya. Kaya't hinayaan niya na lamang ito sa mga nais nitong gawin. Hindi niya naman kasi masisisi ang lola niya dahil nag-aalala lamang ito sa kanya. Ipinagpapasalamat niya na lang talaga na nanahimik ng dalaga dahil natotorete na siya sa pamumuna nito sa kanya. Pagdating sa Alcantaras Telecommunication ay agad na nagsiyukuan ang mga trabahante ng kumpanya para magbigay galang sa kanilang chairman. Si Haven ang nasa pinakamataas na posisyon dahil wala ng kanyang ama, 5 taon na rin ang nakakalipas. Ang kanyang ina na may mahigit 2 dekada ng nangaliwang bahay. Dahil sa hikaw sila noon sapagkat itinakwil ang kanyang ama ng dahil sa pagpili sa ina niyang isang bayaran. Pinabalik lamang ang ama niya ng pamilya nito noong nawala ang kanyang ina at sumama sa Amerikanong lalaki na may-ari ng restaurant sa bansa nito. Wala nang naging balita si Haven sa inang nang iwan sa kanya ni hindi niya na rin ito hinanap dahil masama ang loob niya rito. Ni hindi nga niya alam ang mukha at pangalan ng ina niya dahil ni minsan ay hindi siya nagtanong ukol sa pagkatao nito. Buwan pa lang kasi siya nang lisanin nito ang kanilang tinitirhan, kaya't wala siyang kaide-ideya sa wangis nito. Ipagtimpla mo nga ako ng kape, yung matapang. Utos ni Haven nang makapasok sila sa kanyang opisina. Walang kaplano-plano ang lalaki na tanungin man lang ang pangalan ng utusan, kaya't basta na lang siyang mag-uutos ng walang binabanggit na pangalan. Gaano katapang sir?
Yun po bang kaya kang ipaglaban? Kunyari inosente niyang tanong kaya't napahilot sa sentido si Haven. Just do what I've said. Kung hindi mawawalan ka na talaga ng trabaho. Pabulyaw na saad nito. Eto naman si Sir, hindi na mabiro. O sige ho, ipagtitimpla ko na kayo ng kape. Nag-peace sign munang dalaga bago iwan ng among umuusok ang ilong sa labis na inis sa kanya. Suplado. Komento niya nang makarating sa timplahan ng kape. Parang nagtatanong lang eh. Bubulong-bulong niya pang sabi habang naglalagay ng 2 kutsarita ng purong kape sa baso. Eh di matapang. Madali naman akong kausap eh. Inis niyang sabi bago maglagay ng mainit na tubig sa baso. Sir, eto na po yung kape niya na ipaglalaban kayo. Matamis niyang sabi. Nilambingan niya rin ang tono ng boses niya. Ngunit inismeran lamang siya nito, kaya't napasimangot siya. Sinimulang sumimsim ni Haven ng kape na agad naman itong naibuga. What the? Ano to? Bakit ang pait? Inis niyang tanong. Mababakas talaga ang pagkabana sa kanyang mukha. Sir, di ba ho sabi niyo matapang? O ayan na, sinunod ko lang naman ang utos niyo eh. Galit pa kayo? Pagraraso niya rito kaya't napahila mo si Haven. Get out of my office, bago pa kita ibalibag palabas. Nagtitimping utos ni Haven habang nakaturo ang kanyang hintuturo sa pinto. Masusunod po, Master. Mahinang saad na Elisa na hindi naman nakaligtas kay Haven. Kaya't sinigawan niya ito ng labas. Kaya naman dali-dali na lang nilumabas ang napapalabing dalaga. Ang sungit-sungit talaga niya. Dinaig niya pa'y may sapak sa utak eh. Naiinis na tura nito nang makalabas ng opisina ng amo. Bahala ka nga sa buhay mo. Malaki ka naman na. Kayang-kaya mo ng sarili mo. Sa mansyon yun na lang ako magpapaalila sa'yo. Tutal si Lola naman na nagpapasahod sa akin. Anya pa. Saka nag-walk out at naglakad-lakad habang pinagmamasan ng mga tao sa nagmimistulang mga langgam sa liit na mga ito. Nasa pinakatuktok na kasi sila ng building. Miss Corralde, may tawag po mula kay Doña Josefina. Saad ng sekretarya ni Haven sa dalaga. Nagtataka man kung sinong sinasabing Josefina na yon, ay tinanggap pa rin ni Elisa ang inabot na cellphone ng babae. Hello po? Magalang niyang sabi na ikinahagik-hik ng nasa kabilang linya. Kaya't nabusesa niya yon. Eh Lola, kayo po pala. Napapakamot niya sa ulong sabi dahil hindi niya man lang natanong ang pangalan ng matanda. Ako nga iha, ipinagbibilin ko lang sana sa iyong apo ko dahil tumawag sa akin ang bunso kong kapatid na magre-reunion daw kami. Pumayag na ako dahil kasama ka naman ng apo ko at may tiwala naman ako sa iyo. Kaya magaan ang loob ko sa pag-alis ko. Pakiasikaso na lang yung damulag kong apo iha ha. Pakainin mo nang nasa tamang oras. At kung ayaw ay pilitin mo. Kung makakaya mo ring iha na, pigilan siya sa pag-inom ay gawin mo na rin. Dahil baka masunog na ng tuluyan ang baga ng batang yan. Mahigit 1 taon na rin kasi niyang kasakasama ang alak. Tuwing gabi yun. Kaya't pakiusap ko iha na pigilan mo kung kakayanin ang powers mo. Yun naman palang sahod mo. Nilagay ko na sa ilalim ng kama mo. Baka sa susunod na araw ka nalang mahahatid ng driver iha ha. Dahil magpapahatid ako sa airport. Yun lang naman iha. Signa't magpapaalam na ako. Mahabang bilin ng donya na tinatandaan namang lahat ng dalaga. Makakaasa po kayo Lola. Tangi niyang sagot bago ibaba ng nasa kabilang linya ang tawag. Ibinalik na ni Elisa ang cellphone sa sekretarya ng amo niya. Tumambay pa siya ng mga ilang minuto sa napiling pwesto bago tuluyang bumalik sa opisina ng supladong amo. Sir, nagugutom na ba kayo? Bibilhan ko po kayo ng pagkain, gusto niyo po? Malambing niyang tanong ng lapitan ng nakayukong amo dahil busy ito sa pagsusulat ng kung ano na hindi niya maintindihan. Tumango naman sa kanya si Haven dahil tanghali na rin at nagugutom na rin naman ito. Nanatiling nakatayo sa harapan ni Haven ang dalaga niyang PA. Kaya't nag-angat siya ng tingin dito. Hindi ba't bibili ka na ng pagkain? Kunot noon niyang tanong. Oo nga po sir, pero pahingi pong pera. Kanina pa po ako naghihintay eh. Napabuntong hininga si Haven sa sagot ng dalaga. Kinuha niya sa drawer ang kanyang wallet, tsaka dumukot ng 3,000 at inabot yun sa kanyang PA. Bahala ka na kung anong bibilhin mo, dahil hindi naman ako mapili sa pagkain.
Walang ganang saad niya pa na tinanguan lang ng dalaga. Saka ito dire-diretsyong umalis ng kanyang opisina nang hindi man lang sa kanya nagpapaalam. Annoying woman. Nasabi na lang ni Haven bago muling ibalik ang atensyon sa kanina niya pang ginagawa. Tinandaan naman ni Elisa ang kanilang mga dinaanan kanina, kaya't madali lamang niyang narating ang ground floor. Nagtanong na lang siya sa guard kung saan pwedeng makabili ng murang pagkain at itinuro naman ito sa kanya na may katabing mini store daw malapit sa kanilang building. Merong kainan na afford lamang ng mga empleyado. Salamat kuyang guard. Ang pogi mo na nga po, ang bait niyo pa. Sana pagpalain po kayo ni Lord para naman kunin ka na niya. Biro niyang sabi rito na ikinatawa naman ng gwardya. Maloko ka po pala mama. Nasabi ng gwardya nang matapos ito sa pagtawa. Ay naku, hindi naman kuya. O sige na kuya, salamat ulit. Kumaway na sa Elisa sa lalaking sikyo. Tsaka hinanap ang sinasabi nitong bilihan ng pagkain. Palingaling ang dalaga sa paghahanap ng mini store hanggang sa makita niya yon na nasa unahan. Kaya't binilisan niya na ang paglalakad dahil baka nagugutom na ang inaalagaan niyang ipinaglihi sa sama ng loob. Narating na rin sa wakas ni Elisa ang bilihan ng pagkain. Tagsi-50 mga ulam, mapakarne, manok at gulay ay same price lang. Sa kanin naman ay tigi 15 pesos. Ang mamahal naman. Mahina niyang usal ngunit dahil 3,000 naman ang dala niya, ay bumili na siya ng 2 klase ng luto ng karne at 2 putahe rin ng gulay. Humingi na rin siya ng sabaw at 4 na kanin ang binili niya. Hindi na siya nag-abalang bumili ng paglalagyan nila ng pagkain dahil may mga kagamitan naman siyang nakita sa mini kitchen ng amo niya. Nginitian ni Elisa ang sikyo nang papasok na siya sa building. Gumanti naman ito ng ngiti sa kanya, kaya't ipinagpatuloy niya ang paghakbang. Sa elevator ay may nakasabay siyang sopistikadang babae. Hapit na hapit ang suot nitong black na fitted dress, kaya't kitang-kitang maganda nitong hulma. Kay puti rin ang kutis nito na maihahambing na sa labanos. Kita niya sa peripheral vision niya ang pangmamata nito sa kanya. Talagang tinitignan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi naman bastang pumapatol sa Elisa, lalo pa kung wala naman itong sinasabing masama patungkol sa kanya. Hinahayaan niya na lamang ang mapang-insulto nitong tingin dahil hindi naman siya na nasasaktan. Bumukas ang elevator kaya't lalabas na sana siya nang unahan siya ng babae at sinagi pa nito ang braso niya. Kaya ang ending ay nahulog ang mga binili niya. Mabuti na lang talaga at hindi naman napano ang mga nasa supot na pagkain dahil ipinadoble niya talaga sa tinderang pagbabalot. Problema ba niya? Inis niyang sabi bago nagpatuloy sa paghakbang patungo sa opisina ng amo. Sir, naputol sa hangin ang pagbibigay galang ni Elisa nang makitang babaeng nakasabay sa elevator. Nakakunyapit ito sa braso ni Haven, ngunit hindi man lang yun sinisita ng lalaki. Baby, who is she? Maarting tanong ng babae kay Haven habang hinahaplos nito ang dibdib ng lalaki. My maid. Walang gana nitong tugon, kaya't ngumisi ng mapang-insulto ang babae. Magsasalita sana ito nang tumikhim sa Elisa. Ihahanda ko lang po itong pagkain niyo, sir. Doon lang po ako ha. Turo niya sa mini kitchen. Kaya kung may gagawin man po kayong kababalaghan, wag niyong gagawin dito dahil mawawala ng tuluyan ng kamalayan ng mga mata ko pag nagkataon. Shut up! You know nothing, so you better be quiet. Ani Haven, ibang pagkakaintindi ng kanyang PA sa nangyayari. Isang massage therapist si Sammy na kaibigan niya noong college sila. Clingy talaga ang dalaga at sanay na rin si Haven. May nobyo ito kaya walang mali siya sa kanya ang mga pagyakap nito. Sinisita niya naman ang dalaga ngunit hindi naman ito nakikinig sa kanya kaya't hinahayaan niya na lang. I'll call you later na lang Sammy dahil hindi pa naman ako magpapamasahe sa'yo. Okay pa naman ang pakiramdam ko so wala muna tayong session ngayon. Ani Haven sa dalaga. At pasimpleng tinatanggal ang mahigpit nitong yakap sa kanya. Okay, pero kapag kailangan mo ako, just call me, okay? Pilit ang ngiting saad ng babae na tinanguan na lang ng lalaki. Umalis na rin ito sa pagkakayakap sa kanya nang mapansin ang pagkadisgusto niya roon. Mahigit 1 taon na rin Haven pero hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Malungkot nitong tanong na nagpabago sa ekspresyon ni Haven. Ayaw na ayaw niya kasi ang inuungkat ng kahit na sino man
ang masakit niyang nakaraan. Hindi siya sumagot kaya't napabuntong hininga ang babae. Fine, I'll go ahead na. Bagsak ang balikat nitong sabi, tsaka tuluyang umalis. Saktong pag-alis naman ng babae ay siya namang pagdating ni Elisa. Bit-bit ang isang tray na naglalaman ng mga pagkain na binili niya. Tara sir, kain na tayo. Masaya niyang pag-aya sa amo dahil natatakam na siyang lumamon. Mauna ka na, tirahan mo na lang ako. Anito habang nakaharap sa laptop nito. Halatang abala sa kanyang negosyo. Ay naku sir, hindi pwedeng pinaghihintay ang pagkain. At baka magtampo ang grasya. Alina po kayo sir at sabayan mo na ako habang mainit pang mga ito. Masarap kumain ng may kasabay sir, kaya wag ka nang pabebe dyan. Dire-diretso niyang sabi dahil nagugutom na talaga siya. Ayaw niya namang kumain mag-isa dahil nangangamba siyang baka maubos niyang lahat ang mga pinabili ng amo niya. Fine. Napipilitan itong sabi, kaya't napangiti ang dalaga. Sir, tikman niyo tong kaldereta oh, ang sarap. Medyo maanghang kaya talagang mapaparami ka ng kanin. Nilagyan ni Elisa ang plato ni Haven ng kaldereta na hindi naman tinanggihan ng lalaki. Kung minsan nga ay nililingon pa siya ni Haven. Tahimik na nilang inumpisahan ng pagkain at lahat ay nagustuhan ni Haven. Kailan nga ba siya huling kumain ng marami? Matagal-tagal na rin pero dahil sa makulit na si Elise ay heto siya at nakikipaglaban sa dalaga. Masayang ine-enjoy ang pagkain na nakaharap sa kanila. Sa pagkakatanda niya, ang huling kain niya ng ganito karami ay noong nabubuhay pa ang fiancé niya. Nasawi ito nang magpumilit itong umuwi sa sariling probinsya upang puntahan ang ina. Sinabi niya naman rito na susunduin niya na lamang ang ina nito. Ngunit masyadong mapilit ito, kaya wala na siyang nagawa nang hindi ito magpaalam sa kanya na aalis at tutungo sa ina. Dinadala nito ang 3 buwan nilang anak, kaya't labis-labis ang panlulumo ni Haven nang matanggap ang balitang hindi pinalad na makaligtas ang kanyang fiancé sa nangyaring aksidente. Sugatan pa rin ang kanyang puso magpahanggang sa ngayon, lalo pat sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Kung sana'y mas naghigpit pa siya sa fiancé niya ng mga sandaling yon, ay hindi sana'y kasama niya pa ito ngayon. Karga-karga niya na sana ang una nilang anak. Sir, okay ka lang po? Alalang usisa ni Elise nang makitang mabilisang pagtulo ng luha ng kanyang amo. Hindi na malaya ni Haven na napaluha na pala siya. Tumikhim muna siya bago sagutin ng dalaga. I'm fine, tipid niyang sagot. Hindi na lang nangulit pa si Elise dahil batid niyang hindi gusto ng amo niyang magkwento, kaya naman hinayaan niya na lamang ito. Natapos nilang pagkain na pareho silang busog. Ngunit mas busog na busog si Elise dahil siyang umubos ng mga natirang ulam ni Haven. Siya nga po pala sir, tumawag kanina si Lola at pinapasabi na pupunta daw siya sa kapatid niya para daw sa reunion. Pagbibigay alam niya rito nang matapos niyang malinis ang mga pinagkainan nila. Tumango lamang si Haven at hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Sumapit na rin sa wakas ang uwian, kaya't naghanda na sa pag-alis ang dalawa. Tahimik lamang na nakasunod si Elise sa kanyang amo. Wala na siyang plano na inisin pa ito dahil nakadama siya ng awa sa kanyang nakita kanina. Himala ata, nananahimik ka. Biglang basag ni Haven sa katahimikan. Para kasing hindi ako natunawan kanina sir. Palusot niya na ikinangiwi ng isa. Ang takaw-takaw mo kasi. Seryosong anito. Napangiti si Elise bago kumamot sa sariling ulo. Dahil nag-aalangan siya kung tatanungin ba ang amo kung nais nitong magliwaliw sila. Ngunit sa huli ay hindi niya nalang ginawa dahil hindi na muli pang umimik ang amo niya. Sa bahay ay dire-diretso si Haven sa kusina. Kumuha ito ng ready-to-eat na pagkain, tsaka ng ilang pirasong alak. Naalarma naman si Elise dahil ibinilin sa kanya ng lola nito. Napigilan niya itong uminom. Ngunit nang tingnan siya nito ng masama ng plano niya na sana itong pigilan, ay para bang umatras ang dila niya. Lagot ako nito kay lola. Problemadong saad ni Elise nang tuluyang makapasok sa sariling silid ang Sir Haven niya. Ay! May iniwan nga pala sa akin si Lola. Biglang umaliwalas ang mukha niya nang maalala ang iniwang pera ng matanda. May ibibigay na siya sa pamilya niya, kaya tumang-tuwa siya nang masilayan ang malulutong na 10,000. Lord,
Thank you po sa blessings niyong ito sa akin. Maluhaluhang sambit niya habang yakap ang pera. Itinago na ni Elise ang pera matapos niyang isipin kung saan gagamitin ang mga iyon. Naglinis na rin muna siya ng katawan bago siya lumabas upang kumain. Sumapit ang gabi kaya naman nagpahinga na siya at sinimulan ng matulog. Ngunit naalimpungatan siya nang makarinig ng tumatangis. Naguhumiyaw yun sa sakit kaya naman bumangon siya at hinanap ang kinaroroonan ng mga tinig na para bang naghihinagpis. Sa kwarto ng amo niya yun nagmumula. Nasapo ni Elise ang bibig nang unti-unti niyang buksan ang kwarto ng kanyang amo. Nakaluhod ang lalaki habang panay ang hagulgol. Paulit-ulit na humihingi ng tawad sa mahal nito at sa magiging anak sana nito. Napaluha si Elise sapagkat dalang-dala siya sa kanyang nasasaksihan. Ngayon ay naiintindihan niya na ang amo kung bakit gano'n na lamang siya kung itrato. Mabigat pa lang pinagdadaanan nito. Tutulungan kitang muling makabangon, Sir Haven. Pangako po yan. Mahina niyang usal habang nahahabag na nakamasid sa luha ang lalaki na nakaluhod at panay ang suntok sa kawawang sahig. Hindi naglakas loob na pasukin ni Elise ang silid ng kanyang amo dahil natatakot siyang baka pag-initan. Wala siya sa posisyon upang pakialaman to sa ngayon. Ang tangi niya lamang magagawa ay ang tulungan nito at bukas na bukas din ay sisimulan niya na yon. Maingat na isinara ng dalaga ang pinto bago nagpunas ng luha, saka bumalik sa inuukupang silid. Dama kita, sir, dahil ganyan din noon si Papa. Malungkot niyang sabi sa kawalan. Lord, tulungan mo po sana ako sa balak kong tulungan si Sir Haven. Sana po maibsan kong sakit na kanyang dinadala. Taimtim niyang panalangin bago pilitin ng sariling makatulog. 5:00 ng umaga, saktong nagising si Elisa. Naligo na siya bago lumabas ng silid. Binilisan niya ang kilos upang ipaghanda ng almusal si Haven. Gumawa siya ng sopas na pinarisan niya ng purong kape upang matanggal agad ang hangover nito. Nakiusap pa siya sa katulong na wag na lang sabihin sa Donya ang pag-inom ng apo nito upang hindi mag-alala ang matanda na sinusunod naman ang kasamahang katulong. Salamat po, ate. Anya rito na nginitian lang nito at nagpaalam na dahil maglilinis pa umano ito. Natapos na si Elisa sa paghahanda ng pagkain ni Haven, kaya't binitbit niya na yon patungo sa silid nito. Hindi naman nakalakang pinto kaya't binuksan niya na yon. Tulog pa rin ang sir niya. Nakadaba ito sa kama kaya't maingat na ibinaba ni Elisa ang tray sa center table, tsaka sinimulang linisin ang pinag-inuman ni Haven kagabi. Bakas pa sa sahig ang konting dugo na batid ni Elisa na nanggaling sa kamao ng amo niya nang dahil sa paulit-ulit na pagsuntok sa sahig ng gabing iyon. Hindi naman tamang sisihin yung sarili niyo sa nangyari, Sir Haven. Aksidente pong nangyari at walang sino man ang may kagustuhan na mangyari yon. Palayain niyo na po ang puso niyo sa sakit at magsimula ng bago at masasayang memories. Hindi niyo naman po kakalimutan ng mahal mong fiancé at anak. Nasa puso mo po sila, ngunit kailangan mo pong palayain ang pait sa puso mo upang tuluyan ka rin namang maging maligaya. Mahina ang kanyang pagkakausal habang malungkot na nakatingin sa among nakadapa. Hindi yun ganun kadali. Pausang boses na tugon nito na ikinabigla ni Elisa dahil hindi niya akalaing gising na ang amo at naririnig pa nito ang kanyang mga sinabi. Tumihaya si Haven bago ito bumangon. Mabilis na hinanap ni Elisa ang medicine kit upang magamot ang kamao ni Haven. Nakasunod ang mga mata ng lalaki sa bawat galaw ng dalaga. Napangiti siya ng lihim nang kunin nito ang medicine kit na nasa ilalim ng drawer niya. Bukod kasi sa lola niya, ay may ibang tao pa palang nagmamalasakit sa kanya. Umupo sa gilid ng kama si Elisa, tsaka kumuha ng bulak at alkohol. Sinimulan niyang linisin ang natuyong dugo sa kamay nito. Walang kare-reaksyon ng lalaki sa ginagawa ng dalaga, ni hindi ito napangiwi sapagkat hinihipan ng dalaga ang bawat pagdampi nito sa kanyang kamay. Matapos malinisan, ay nilagyan niya na yun ng benda. Ayan, tapos na. Kumain na po kayo, sir, habang mainit pa po itong sopas na hinanda ko. Malambing na sabi ni Elisa. Itinabi niya rin ang medicine kit, tsaka kinuhang pagkain at inabot yun kay Haven. Walang imik si Haven ay numpisahang kainin ang hinanda ng dalaga sa kanya.
Naubos niya yon dahil nagustuhan niya ang lasa. Maging ang pagkakatimpla ng kape ay umayon na sa panlasa niya, kaya't naubos niya rin yon. Salamat. Tipid na sambit nito na ikinangiti ng isa. Isang ngiti mo lang sir, you're welcome na agad. Matamis niyang sabi. Mataman lamang siyang tinignan ni Haven, ngunit kalaunay ngumiti rin ng tipid. Ay, ang pogi niyo sir kapag nakangiti kayo. Isa pa nga po. Pangiengganyo niya, kaya't napangiting muli ang amo niya. Sir, isa pa nga, ang pogi-pogi niyo talaga eh. Anya pa ngunit sumimangot na si Haven dahil mukhang inuuto na siya ng PA niya. Ay, bakit naman may pa-sad face agad? Malungkot niyang sabi. Dahil inuuto mo na ako. Sige na, lumabas ka na dahil may pasok pa tayo sa trabaho. May meeting ako with the investors, kaya hindi pwedeng hindi ako pumasok ngayon, kahit na ako pang chairman. Anito. Yes sir. Sumaludo sa Elisa sa amo. Matapos sabihin yon, natawa na lang sa kanya si Haven na halos ikalundag naman ang puso ng dalaga dahil napasaya niya ang amo niya. Success ang plano niya. Masayang lumabas ng silid si Elisa, bit-bit ang tray. Napapakanta-kanta pa siya kaya't napangiti pa lalo sa kanya si Haven. Kind of bit of annoying, but she's really cute. Mahinang usal ni Haven ang bumangon at dumiretso ng banyo. Naipikit niya ang mga mata nang bumagsak sa kanyang ulo pababa sa kanyang hubong katawan, ang malamig na tubig. Ito na marahil ang tamang panahon upang tanggapin ang lahat. Mahal na mahal kita, Beatrice. Maging ang magiging baby sana natin. Ngunit kailangan kong umusad. Tulungan niyo ako na maalis ang lungkot at sakit sa puso ko upang muli kong madama ang buhay. Pabulong niyang sambit habang dinadama ang malamig na tubig. Pagkatapos na maligo ay kinuha ni Haven ang kanyang pang-shave. Nais niya nang tanggalin ang balbas. Maging ang dekuryenteng panggupit ay kinuha niya na rin sapagkat mahaba na ang kanyang buhok na umaabot na sa kanyang balikat. Inuna niyang tanggalin ang balbas. Sinunod niya na rin ang pagpuputol ng buhok hanggang sa matapos siyang ibalik sa dating ayos ang sarili. It's you again. Anya sa sarili. How are you? Hinagod niya ang buhok pataas. 1 taon din mahigit na pinabayaan niyang sarili. Papasok siya sa trabaho at uuwi sa bahay. Pagkatapos ay iinom ng alak. Ganun na lamang naging takbo ng buhay niya noong mawala si Beatrice. Nilinisan niya ng sarili dahil maraming buhok ang dumikit sa basa niyang katawan. Nang matapos ay lumabas na siya ng banyo dahil tinatawag na siya ng PA niya. Pigil ang pagngiti ni Haven ng malaglagang panga ng PA niya nang masilayan siya. Ngayon lang siguro ito nakakita ng totoong tao, kaya gulat na gulat. Komento ng isip ni Haven. Pasukan ng langaw yung bibig mo. Pinaseryoso niya ang boses nang sabihin niya yun sa dalaga. Ay, sorry sir, namanghalang po ako eh. From Tarzan na nag-iimo to Tarzan 2.0 ka na ngayon. Para ka namang artista, sir. Manghang-an nito. Tarzan? Seriously? Nagmukha akong unggoy sa'yo? Hindi makapaniwalang saad ni Haven. Medyo po. Matapat na sagot ng dalaga, kaya't muling napasimangot sa kanya ang lalaki. Fine, doon ka na lang sa labas maghintay. Nairita na naman tuloy siya sa dalaga. Okay na sana kaso nagmukha pala siyang unggoy rito. Ha? Bakit po? Taka nitong tanong na ikinataas ng kanyang kilay. O sige, magstay ka na para makita mo ang hinulma ng Diyos. Walang ekspresyon niyang sabi na ikinalaki ng mata ng dalaga. Dahil ngayon lang ito napagtantong nakatapis lang ang lalaki at kailangan nitong magdamit. Mabilis na umiska po ang dalaga na ikinailing-iling na lang ni Haven. Kumuha na siya ng pang-opisinang kasuotan. Matapos niyang ikinabit ang kanyang itim na necktie, pati ang buhok ay inayos niya na rin. Tuluyang lumabas ng silid si Haven. Nilinga niya ang PA ngunit wala ito, kaya't pinasya niyang bumaba at tumungo ng parking. Ginagawa mo dyan? Kunot noong tanong niya nang makita ang dalaga sa loob ng kotse niya. Nakaupo po, hinihintay kayo para sa paglarga po natin. Sagot nito. Napabugan na lang ng hangin si Haven dahil wala siyang masabi sa dalaga. Marunong ka bang mag-drive? Tanong niya rito nang makasakay sa sariling kotse. Ay naku hindi sir, baka imbis sa biyaheng kumpanya
ay maging biyaheng langit kapag pinag-drive niyo ho ako. Madiing tanggi nito. Sa muli ay walang naging komento si Haven. Tahimik niya lang na minaneho ang sasakyan hanggang sa marating nila ang kumpanya. Kagaya ng dating gawi, ay sabay-sabay na namang nagsiyukuan ng mga nagtatrabaho sa Alcantaras Telecommunication kapag dumarating ang kanilang boss. Parang hari astig! Mahinang usal ni Elisa habang nakasunod sa amo. May 3 empleyado sa elevator na pinasukan nila at kagaya ng iba ay yumuko rin ng 3 at nagbigay galang kay Haven. Tumango lamang sa kanilang lalaki kaya't nagtaas na sila ng tingin. Si Elisa nang pumindot ng pinakatuktok dahil siyang malapit doon. Pagkarating sa opisina ay sinalubong naman si Haven ng sekretarya nito. Nasa meeting room na po ang mga investors nyo, sir, at tanging ikaw na lang po ang hinihintay. Nakangiting pagsasaad ng sekretarya niya. Masaya kasi itong makitang masilayan ng dating itsura at style ng boss niya. Alam ng babae ang pinagdaanan ng boss niya, kaya't hindi maitago ang kanyang saya sa nakikitang pagbabalik nito sa sarili. Mga ilang oras kaya sila sa loob Kinalabit ni Elisa ang babaeng sekretarya, kaya't nilingon siya nito nang may ngiti sa labi. Mabait ang sekretarya ni Haven sa mga mababait sa kanya, ngunit maldita ito sa mga maldita rin sa kanya, kagaya ni Sammy na kinaiinisan niya ng sobra. Dahil sa pagiging bossy nito, masahista lang naman ang trabaho sa boss nila. Mga 1 oras o higit pa. Bakit? Namimiss mo na ba si sir? Mapanudyong tanong nito sa kanya na ikinangiwi niya. Dahil walang ganon. Ay nako, hindi Katulong niya lang ako at boss ko siya. Walang something kaya maghunos delikate. Sunod-sunod ang pag-iling niya. Kaya't natawa sa kanya ang babae. Defensive naman masyado. Nagtatanong lang naman ako. No need to explain, baby girl. Kailangan mo lang sumagot ng yes or no. Nakakaloko ang ngiti nito nang sabihin niya yon kay Elisa. Tuloy ay namulang pisngi niya nang dahil sa pagkapahiya. Mas lalo tuloy siyang ginisa ng babae sa boss nito. Naku ate, wala talagang something sa amin ni Sir Haven. Pilit niyang tanggi, ngunit hindi ito naniniwala sa kanya. Pupusta akong bago matapos ang buwan na to. Magkakaroon ng kulay ang buhay pag-ibig ni Sir. Kung totoo mang wala pa kayong something, kagaya nga ng sinabi mo, my pretty girl Elisa. Tinapik-tapik niya ang balikat ng dalaga na napapangiwi sa mga pinagsasasabi niya. Natigil lamang ang pangungulit ng babae nang matapos ang meeting at nagsilabasan ng mga taong nasa meeting room. Hindi magawang tumingin ni Elisa sa mga mata ng amo niya. Ewan niya ba ngunit nakadama siya ng kaba nang minsang magsalubong ang mga tingin nila kanina nang lumabas na ito. Maghanda ka na ng lunch natin. Utos agad ni Haven na makalapit siya sa dalaga. Yung dati mong binilhan, dun ka ulit bumili. Anya pa dahil nagustuhan niya ang lasa ng pagkain ng mga pinamili kahapon ng PA niya. Okay po. Nakagat ni Elisa ang ibabang labi nang mautal siya. Tinalikuran na siya ni Haven ngunit siya ay nananatiling nakatayo habang nakayuko. Ano ba Elisa? Umayos ka nga. Sita niya sa sarili bago simulang maglakad patungong elevator upang bilhan ng pagkain ng amo. Nasa kanya pa naman yung sukli ng 3,000 kaya't hindi na siya humingi pa ng pera kay Haven. Ibang putahin naman ang in-order niya ngunit 4 na kanin pa rin ang binili niya. Isang sabaw na lang ang binili niya dahil hindi mahilig sa sabaw si Haven dahil hindi man lang nito ginalaw ang sabaw na para rito nung una siyang bumili. Binilisan niya ang paglalakad nang maibigay ng tindera sa kanya mga pinamili niya. Pagdating sa opisina, ay tahimik lamang niyang inihanda ang mga pagkain nito. Pansin ni Haven ang pananahimik ng PA, ngunit hinahayaan niya na lamang to. Mas pabor sa kanya ang matahimik ito upang hindi siya maistorbo sa trabaho. Tinignan muna ni Haven ang suot na wristwatch. Mag-aalas 12 na pala. Anya, kaya't itinabi niya na muna ang ginagawa upang makakain na. Nagtaas siya ng tingin ng tahimik na ilatag ng PA niya ang pagkain niya sa lamesa. Para sa kanya lang talaga yon, kaya't nagtaka siya ngunit ewan ba niya pero wala siyang lakas ng loob para magtanong. Nasagot na lamang ang mga katanungan niya nang kumain ito sa may mini kitchen ng nakatayo. Iniiwasan niya ba ako? Tanong niya sa sarili. Hey! Hindi niya mapigilang tawagin ito dahil gusto niyang may kasabay sa pagkain.
Nilingon naman siya ng dalaga na puno na naman ng pagkain ng bibig. "Come and join me. Malungkot kumain mag-isa." Bagaman ay nagulat sa sinabi ng amo ngunit nang ibabaw ang tuwa sa puso ni Elisa. Binitbit niya ang pagkain sa mesa ng amo, tsaka may ngiti sa labing ipinagpatuloy ang pagkain. Sir, mamaya pala magpapaalam akong uuwi sa amin. Ibinigay na kasi sa akin ng lola mo po yung pang isang buwan kong sahod. Kaya ibibigay ko po sana iyon sa pamilya ko para po may magamit sila sa pang-araw-araw na gastusin. Nakapagpaalam naman na po ako kay lola at pumayag naman po siya. Okay, tanging tugon ni Haven. Niligpit at nilinisan na ni Elisa ang mesa, maging ang mga plato. Matapos yun ay naupo na lamang siya sa sofa. Napapahikab ang dalaga dahil wala naman nang ipinag-uutos sa kanya si Haven. Nababagot na siya hanggang sa unti-unti niyang maramdaman ng antok at tuluyang nakatulog. Hindi naman napansin ni Haven ang oras. Pasado 5:00 na nang umalis siya sa kinauupuan at sinimulang mag-inat ng katawan. Hinanap niya ang PA at sa sofa niya ito natagpuan. Tipid siyang ngumiti nang masilayan ang maamo nitong mukha. "Pagtulog ay malaanghel ka pala, ngunit paggising ay parang basukay ang bibig mo." Bahagya siyang natawa sa sinabi. Umupo si Haven sa paanan, tsaka pumantay sa natutulog na dalaga. Ang kamay niya ay parang may sariling isip na hinaplos ang mukha ni Elisa. Inipon niya rin ang ilang hibla ng buhok nito, tsaka yun inipit sa tenga nito. "Hey, wake up, sleepyhead." Mahina niyang niyugyug ang dalaga. Uulitin niya pa sana ang pagising nang magmulat na ito ng mata. Agad na tumayo si Haven upang umiwas sa dalagang nakatitig na sa kanya. "Uuwi na tayo," ani Haven kaya't napabalikwas ang bangon ng dalaga dahil uuwi pa siya sa kanila. "Naku, pasensya na sir." Hinging paumanhin niya habang kagat-kagat ang ibabang labi dahil nahihiya siya sa nangyari. Nakatulog siya sa mismong oras ng trabaho at nangangamba na naman siyang baka sibakin siya nito. Nang maunang lumabas si Haven ay agad na sumunod sa kanya ang dalaga. Nagulat pa si Elisa nang hindi sila dumiretso sa mansyon. "Sir, may pupuntahan pa po ba kayo?" Usisa niya rito ngunit umiling ang lalaki sa kanya. "Sa bahay niyong tuloy natin kaya ituro mo sa akin ang daan." Seryoso nitong saad na nagpalaki ng mata ni Elisa. "Sir, naiwan ko yung pera." Taranta niyang sabi nang maalala ang perang ibibigay niya sa ama't mga kapatid. "Meron ako rito. Ako nang sasagot sa 2 buwan mong serbisyo." Anito na nagpawala ng pangamba sa dalaga. Tuluyan nilang narating ang munting bahay nila Elisa. Ayaw pa sanang pasamahin ng dalaga si Haven ngunit mapilit ito. Kaya wala nang nagawa ang isa kung hindi ang isama na lang ang amo. "Ate Elisa!" Sigaw ni Elmo nang makita siya nito. Nagsisibak ito ng kahoy kaya't napangiti si Elisa. Binitawan ng kapatid ang palakol, tsaka patakbong sumalubong sa kanya. "Elisa palang pangalan ng pasaway na to?" Sa isip-isip ni Haven. Mainit na yakap ang pinagsaluhan ng magkapatid. Namiss agad ni Elmo ang ate niya kahit na ilang araw pa lang naman itong wala. "Kamusta? Nasaan nga pala si Napapat Bunso?" Tanong niya habang ginugulo ang buhok ng kapatid. "Nasa loob po ate, nagluluto ng hapunan." "Sino nga po pala siya ate? Artista ba siya? Para kasi siyang bida sa mga Hollywood movie ate." Ani Elmo na ikinangiti ni Haven. "Siya ang amo ko, mabait yan at nagpresenta pang ihatid ako rito. Nagbigay galang ka." Utos nito sa kapatid na mabilis namang sinunod ng isa. "Hello po kuya, good afternoon. Ako si Elmo, ang poging kapatid nitong si ating Elisa." Ani Elmo na may ngiti sa labi. "Good afternoon din sa'yo. Ako naman si Haven." Inilahad ni Haven ang kamay. Tinignan muna yun ni Elmo bago nagpunas ng kamay sa damit nito. Natawa na lang si Haven sa ginawa ng binatang kapatid ng PA niya. Matapos ang pagpapakilala ay nag-aya ng pumasok si Elisa. "Hala papa, ang ate nandito na!" Anang kanilang bunso, kay tinis ng boses nito kaya't napangiwi silang lahat. "Ang boses mo naman bunso, nakakatulili!" Reklamo ni Elmo ngunit binilatan lang siya ng nakababatang kapatid. "Ate, namiss po kita." Yumakap ng mahigpit ang bunso nilang si Elma. Maluha-luha pa ito dahil
Close na close talaga siya sa ate niya. Lumapit na rin ang ama nila kaya't bumitiw na si Elma dahil yayakap naman ang ate niya sa padre de pamilya nila. Kamusta po kayo rito, Papa? Hindi naman po ba kayo nahihirapan? Maayos naman kami rito, anak. Huwag mo kaming intindihin. Malambing na tugon ng kanyang ama. Siya nga pala, sino itong matikas na kasama mo, anak? Nobyo mo ba? Ay naku, Papa, hindi ho. Amo ko po yung si Sir Haven. Nagmagandang loob lang na ihatid ako rito. Mabilis niyang sabi na tumangutango naman agad ang kanyang ama. Pasensya ka na, iho. Wala po yun sa akin. Napakamo tuloy sa batok si Haven. Nag-aya na lamang ang ama ni Elisa na pagsaluhan nila ang nilagang kamote at kamoteng kahoy na may sawsawang bagoong na may sili at kalamansi. Hindi pamilyar si Haven sa mga pagkaing nakahain ngunit nakisalo pa rin siya. Nababahuan siya sa bagoong ngunit nasarapan naman siya ng isawsaw niya ron ng kamote. Kain lang ng kain, iho. Masayang saad ng ama ni Elisa. Nasasayahan kasi itong makita ang lalaking mula sa matayog na angkan. Tapos ay walang kaarte-ateng kumakain ng pangmahirap na pagkain. Tuloy ay napapabilib siya sa lalaki. Oho, ngayon lang ho ako nakakain ng ganito at masasabi ko pong masarap talaga. Hindi po siya nakakasawa. Nakangiti niyang sabi na nagpangiti rin sa ama ni Elisa. Nang maubos ang hapunan, ay kinalabit ni Elisa si Haven upang hingin rito ang sinasabi nitong sahod niya para sa susunod na buwan. Sobra to, sir. Mahinang sambit ni Elisa nang bilangin ang binigay na pera ng amo. 14,000 kasi ang ibinigay ni Haven. Tulong ko na yun sa pamilya mo dahil sa pagiging genuine nila sa akin. May ngiti sa labing sambit ni Haven. Hindi rin mapigilang mapangiti ni Elisa. Kaya't muli na namang nasilayan ng isang magkabilaan niyang hukay sa pisngi. Huwag kang ngingiti-ngiti dyan at baka maibulsa kita. Ani Haven sa mahinang tono. Ano po, sir? Hindi ni Elisa narinig ang sinabi ng amo. Umiling-iling lang si Haven kaya't hindi na nagtanong o nagsalita pa si Elisa. Nagpaalam muna ang dalaga sa sir niya upang puntahan ang amang nagpaalam na mag-iigib ng kanilang maiinom. Mag-aalas 7 na ng gabi, kaya't kailangan na nilang magpaalam. Binilisan na ni Elisa ang pagtungo sa igiban ng tubig. Naroroon ang dalawa niyang kapatid dahil isinama ang mga ito ng kanilang ama. Oh, bakit sumunod ka pa rito, anak? Iaabot ko po kasi itong pang-isang buwang sahod ko sa inyo. Inagahan na ni sir ang pagbabaya dahil nakiusap po ako. 10,000 lang po sana yan ngunit dinagdagan ni sir. Tumanggi ako kaso pinilit niya dahil magagamit niyo raw po ito. Inilagay ni Elisa ang pera sa palad ng ama. Kayo na pong bahala sa perang to, tay. Kung gusto niyo pong mag-down sa nais niyong bilhin na kalabaw, wala pong problema. Diyos ko, anak, sobra-sobra na ito. Nanunubig ang mga mata ng kanilang ama. Wala ho yan sa katiting na sakripisyo niyo para sa amin, Papa. Anya at yumakap sa ama. Yumakap rin sa kanilang dalawang kapatid at matapos ang madamdaming eksena ay umuwi na sila sa kanilang tahanan. Abot-abot ang naging pasasalamat ng ama ni Elisa, maging ng mga kapatid nito kay Haven. Walang anuman ho. Babalik po ulit kami rito pero baka sa katapusan na po ng buwan dahil may minamadali po kasi akong trabaho. Saad ni Haven na tinanguan naman ng ama ng dalaga. Tuluyan na silang umalis. Dumaan pa muna sa isang mini store si Haven at bumili ng mga alak. Sir, iinom na naman kayo? Nakasimangot na saad ni Elisa nang bumalik sa kotse ang amo. Dala ang 6 na bote ng alak. Hindi lang ako, kung hindi tayo. Dahil sasamahan mo kong uminom. Ito na ang last kong tikim ng alak. Kaya hayaan mo na ako dahil simula bukas. Sisimulan ko na ang panibagong buhay. Ani Haven. Kaya't hinayaan na lang siya ng dalaga. Hiling ng dalaga na sana ay hindi ito makarating sa lola nito dahil nakakahiya naman kapag nagkataon. Sa veranda ng kwarto ni Haven nila napiling inumin ng alak. Si Elisa ang nagluto ng sisig na siyang pulutan nila. Alas 8 na ng gabi nang simulan nilang inumin ang tig-isang bote ng alak. Ito pa lamang ang unang tikim ni Elisa sa mapait na inumin kaya't napapangiwi siya sa hindi pamilyar na lasa. Mabilis siyang nalasing kahit na nakakaisang bote pa lang siya. Ngunit kahit nalasing na, ay sinamahan niya pa rin si Haven. Kaya pa ba?
Hindi mo makikita sa mukha ni Haven ang kalisingan. Maayos pa rin ang upo nito, habang si Elisa ay mapupungay na ang mga mata, ngunit may diwa pa naman. Parang hindi na. Dalawa ng tingin ko sa'yo, sir eh. Pero kahit na dalawa ka na, ang gwapo mo pa rin. Lasing niyang sabi na nagpalaki ng ngiti ni Haven. Nilagok niya muna ang laman ng huling bote bago lumapit sa dalaga. Ano pang iba mong nararamdaman sa akin, Elisa? Paus nitong tanong na nagpatayo sa mga balahibo ng dalaga. Kay sarap nun sa pandinig ng dalaga, kaya't hindi niya mapigilang ipikit ang mga mata. Gusto kita, Sir Haven. Nagsimula to nung masaksihan ko ang pagtangis mo. Ginusto kong damayan ka hanggang sa tuluyang nahulog ang loob ko sa'yo. Pilit kong pinipigilan dahil alam kong hindi maaari, sapagkat sa huli masasaktan lamang ako. Isa lamang akong gamo-gamo, mababang uri ng mamamayan, habang ikaw ay nagmimistulang prinsipe. Kilala ka ng karamihan, mayaman, at may mataas na pinag-aralan. Kaya nga dumidistansya na ako sa'yo, sir, kasi pinipigilan ko ng sarili kong mas lalo pang mahulog sa'yo. Sa wakas ay nasabi niya na rin ang nararamdaman. Kinakailangan pang humiram ng lakas ng loob sa alak upang masabi ang inililihim na damdamin. Hindi niya akalaing mahuhulog siya ng ganun kadali. Tumulo ang luha ni Elisa sapagkat masakit para sa kanya ang isiping hindi sila magkapantay ng lalaking nakakuha ng kanyang atensyon, higit sa kanyang puso. Ginagap ni Haven ang kamay ng dalaga, tsaka yun ipinatong sa dibdib. Naririnig mo ba, Elisa? Mahina niyang tanong patungkol sa malakas na pagtibok ng kanyang puso. Tumango ang dalagang tahimik na lumuluha. Itinitibok ka na niya, kaya tahan na dahil walang rason para magsayang ka ng luha. Gusto rin kita. Hindi ko sigurado kung kailan at papaano. Basta naramdaman ko na lang na malaki na ang puwang mo sa puso ko. I like you that much na tipong hindi ko na ata kakayanin na mawala ka sa tabi ko. Masuyo at naroroon ng pagsamo sa tinig nito, kaya't pinaniniwalaan yun ng puso ni Elisa. Hinaplos ni Haven ang pisngi ng dalaga. Bumaba yun sa labi nito. Dinamayon ng kanyang hinlalaki at doon lamang nakatuon ang kanyang mga mata. Unti-unting niyuko ni Haven ang nakaawang na labi ng dalaga hanggang sa tuluyang nagtagpo ang mga uhaw nilang labi. Kapwa silang lango sa labis na pagnanasang namumutawi sa buong sistema nila. Mapaghanap ang bawat halik ni Haven, ngunit naroroon pa rin ang maingat nitong paggalaw. Naigtad ang dalaga ng tuluyang maramdaman ang ihip ng hangin sapagkat natanggal na ni Haven nang walang kahirap-hirap ang kanyang saplot. Tila namangha si Haven sa kanyang nakita. Para siyang sanggol na uhaw sa gatas, kaya't halos sumirik ang mga mata ni Elisa sa ginawa ng lalaking pinag-aalayan niya ng sarili. Bumaon naman ang mga kuko ng dalaga sa likod ng lalaki. Hindi iyon alintana ng isa. Pigil ni Elisa ang kanyang paghinga nang tuluyang madama si Haven. Masakit yun ngunit tiniis niya. Sinenyasan niya si Haven na maaari na itong kumilos, na agad naman itong ginawa. Walang kasawaan si Haven sa pag-indayog, ni hindi ito makikitaan ng pagod. Kung hindi pa magreklamo ang dalagay, wala pa talaga itong plano na tumigil. Sabik na sabik talaga si Haven sa dalagang ngayon ay laman na ng kanyang puso. I love you. Masuyo niyang sabi nang ihilig niya ang ulo ni Elisa sa kanyang balikat. Mahal din kita, Haven. Pikit ang mata ni Elisa nang sabihin yon, sapagkat hinang-hina na siya. Hinaplos nito ang kanyang buhok, kaya tuluyan siyang nakatulog. Pinagmasdan niya muna ito bago ito nagpasyang matulog na rin. Tanghali na ngunit tulog pa rin ang dalawa, ni hindi nito namalayan ang pagdating ng Donya. Nasa opisina na ba sila Haven at Elisa? Tanong ng Donya sa isang katulong nang pumasok ito sa kusina. Parang hindi po, Donya Josefina, dahil hindi ko po nakitang umalis sila. Anito, kaya't nagtakang matanda. Ganoon ba? O sige, salamat. Maghanda ka na lamang ng panahalian nating lahat. Utos nito na agad namang sinunod ng katulong. Tinahak ng Donya ang kwarto ng apo. Nakalak yun kaya kinakailangan niya pang kunin ang duplicate ng silid nito upang mabuksan lang ang kwarto ng apo. Unti-unting binuksan ng Donya ang pinto
At doon ay tumambad sa kanyang nagkalat na mga saplot sa sahig. Matanda na siya kaya't alam niya na ang nangyari. May ngiti sa labing isinara ng Donya ang pinto ng apo. Matapos niya yung ilak upang hindi mahalata ng apo niya na binuksan ang silid nito. Success ang plano ko. Masayang bulalas ng Donya. Hindi naman talaga siya pumunta sa kapatid. Nagkondo lamang siya dahil nga sa plano niyang mapagsulo ang dalawa. Magkakaroon na rin ako ng apo sa tuhod sa wakas. Parang bata niyang sabi. Tuwang-tuwa talaga ang Donya. Kaya't agad niyang ipinaasikaso ang kasal ng dalawa. Kilala niyang apo. Hindi ito basta-bastang nakikialam ng babae kung hindi nito gusto. Kaya tutulungan niya na ang apo. Siya nang sasalo sa pagpapakasal ng mga ito. Habang ang apo niya na may hahayaan niyang maging masaya. At relax lamang sa piling ng napili niyang dalaga. Ang sarap pa rin ng tulog ng mahal ko. Ani Haven nang magising ito. Yayakapin niya sana ito ngunit hindi niya naituloy sapagkat nadama niyang mainit ang dalaga. Naalarma siya sapagkat nakakapaso ang init ni Elisa. Mukhang nasobrahan ko ata. Mahal, I'm sorry. Nakukonsensya niyang sabi bago niya dampian ang noon nito. Umalis sa kama si Haven at nagsuot ng damit. Bumaba siya upang kumuha ng ipampupunas kay Elisa. Naaligaga ka ata apo. Inosenteng saad ng matanda. Sigurado siyang tinarangkaso ng dalaga. Ganon din siya noong una nila ng lolo nito. Gusto niya mang tumulong ngunit nais niyang hayaan lamang ang apo. Nakabalik na po pala kayo lola. Si Elisa po kasi, inaapoy ng lagnat. Alala nitong sabi. Bakit naman siya lalagnatin? Takatakahang tanong nito sa apo na hindi makasagot. Kaya't lihim na napangiti ang Donya. Huwag mo nang sagutin ang tanong ko kung hindi mo pa kaya apo. Puntahan mo na siya at asikasuhin ng mabuti. Tumango naman si Haven at agad na bumalik sa silid. Dala ang maliit na plangganang may lamang tubig. Ibinaba niya muna sa ibaba ng kama ang dala upang kumuha ng bimpo. Inihanda niya na rin ang iinumin ni Elisa. Ngunit itinabi niya na muna yon dahil kailangang malamnan muna ang tiyan nito bago uminom ng gamot. Takot ang rumihistro sa mukha ni Haven nang sapuhin ng palad niya ang noon ng tulog na si Elisa. Hindi niya naman ito naranasan kay Beatrice sapagkat hindi siyang nakauna sa babaeng unang minahal. Maingat na pinunasan ni Haven ang buong katawan ni Elisa. Matapos punasan ay dinamitan niya na ito dahil baka pumasok ang lola niya at makitang walang saplot ang dalaga. Itinapon na ni Haven ang ginamit na tubig at nagsalin ulit ng bago dahil hindi humuhupa ang init ni Elisa. Alalang-alala talaga si Haven kaya't nagtawag na siya sa pribado nilang doktor. Normal lamang sa isang virgin, Mr. Alcantara ang lagnatin matapos ang pagniniig ninyo. Walang kapreno-prenong saad ng doktor na tinawagan ni Haven. Kaibigan ito ng lola niya kaya't ganun ito ka-open magsalita. Tuluyang natawa ang Donya sa sinabi ng kaibigang doktor. Hinay-hinay lang kasi apo. Natatawa nitong sabi, kaya't halos magpalamo na sa lupa si Haven sa labis na hiya. Tayo na sa ibaba, Dok, at nang makapagtanghalian na tayo, iwan na natin ang tumuturbo kong apo. Natatawa rin ang doktor sa sinabi ng Donya, ngunit sumunod na rin ito sa kanya na lumabas ang silid ng apo. Naihilamos ni Haven ang palad sa muka dahil hiyang-hiya talaga siya. Kahit kasi lalaki siya hindi niya nais na napag-uusapan ang tungkol sa napaka-pribadong pangyayari sa buhay niya. Tuluyang nagmulat ng mata si Elisa kaya't agad itong nilapitan ni Haven. Kamusta ka mahal? Masama pa rin bang pakiramdam mo? Naroroon pa rin ang pag-aalala sa kanyang tono. Pilit nang ngumiti si Elisa kahit na medyo hirap pa siya. Ang sakit ng katawan ko, Sir Haven. Anito, kaya't napangiti si Haven. Mahal na lang, tutal, nagtapat ka naman na sa akin kagabi na mahal mo ko. Mahal rin kita kaya't magtawagan na lamang tayong mahal sapagkat iyon naman ang nararamdaman natin sa isa't isa. Anito na nagpapula sa pisngi ng dalaga. Dinampian niyo ni Haven ang halik. Let's get married. Anya pa na nagpabigla kay Elisa dahil masyadong mabilis sa mga pangyayari. I'm serious, Elisa. Be my wife and let's start a new life together with our soon child.
Nagsusumamo ito ngunit hindi sigurado si Elisa. Iniisip niya kasi ang pamilya niya. If you're thinking about your family, don't worry about them dahil kaya ko silang sagutin. Pag-aaralin ko sila Elmo at Elma. Habang ang papa natin ay bibigyan ko ng sarili niyang kalabaw. Kahit ilan pa. Just please, accept my proposal. Tunay na tinamaan ni Cupido ang puso ni Haven, kaya't halos magmakaawa na siya. Pumayag lang ang dalaga. Hindi mo naman kailangang ipilit dahil magpapakasal ako sa'yo. Mahal kita, kahit saan pang simbahan yan. Basta, hindi mo kalilimutan ang pangako mo sa pamilya ko. Paninigurado niya na sunod-sunod naman tinanguan ni Haven habang may malaking ngiti sa mga labi. Bukas, kapag maayos ka na, ay pupunta tayo sa inyo at ipapaalam natin ang nalalapit nating pag-iisang dibdib. Isasama na rin natin sila dito kung papayag si Papa. Plano ko kasing i-transfer mga kapatid mo ngayon sa syudad. Doon kasi mahal, mas malaki ang potensyal nilang mas lumawak ang kanilang kaalaman. Kahit anong kursong gustuhin nila ay maaari nilang pasukin doon. Matutuwa ng husto mga kapatid ko sa alok mong yan, mahal ko. Napaluha sa labis na tuwa sa Elisa. Niyakap na lamang siya ni Haven at nang dumating na ang pagkaing bilin niya ay sinubuan niya ang mahal na si Elisa. Pinainom niya rin ito ng gamot. Pagkatapos ay pinagpahinga niya muna ito. Nang makatulog ay iniwan na muna ito ni Haven upang kausapin ng lola niya para sa pagpapakasal nila ni Elisa. Okay na ang lahat, apo. Ipinatrabaho ko na sa sekretarya mo, maging sa pinagkakatiwalaan kong tao ang lahat. Petsa na lang ng kasal ang kailangan at approval ng bride, maging ng pamilya ng bride. Naroroon ng saya sa tono ng lola niya. Excited na itong makita ang apong nakatayo sa harapan ng altar habang hinihintay ang bride nito. You're the best talaga, Lola. Okay na po ang bride ko pero ang pamilya niya ay papaalamanan pa lang natin bukas. Ganoon ba? Ay kung ganoon kailangan pala natin bumili ng mga lulutuin upang may madala tayo para sa pamilya ni Elisa. Ganoon, apo, kapag humihingi ka ng permiso. Anito na agad namang sinang-ayunan ng apo. Ang gawin mo ay gumaya ka na, bumili ng proposal ring. Mando nito. Nakalimutan yun ni Haven, kaya't nagpasalamat siyang muli sa lola niya. Sa labis niyang pananabik ay nakalimutan niya na ang singsing. Mas nauna pang tikim bago ang singsing. Through exclusive online shop na lamang nag-order ng singsing si Haven. It was only an hour bago ma-receive ang order mo, kaya't naghintay na lamang siya. Milyon rin ang inabot ng singsing na napili niya. Mayroong malaking diamante sa gitna, habang ang palibot ay punong-puno ng maliliit na diamante. Maaari mo ring lagyan ng first letter niyo ng mahal mo ang singsing, ngunit hindi niya pinalagyan dahil magkokos pa yon ng isang araw. Via bank transfer siya nagbayad ng pera. Halos inabot lang ng mahigit isang oras bago dumating ang order ni Haven. Napangiti siya nang masilayan ng singsing. Sana magkasya to sa kanya. Mahina niyang hiling habang naglalakad, pabalik sa silid kung saan nagpapahinga pa ang mapapangasawa niya. Pagbukas ni Haven ng pinto, ay nakaupo na sa gilid ng kama si Elisa, kaya malalaki ang hakbang niyang lumapit sa tabi nito. Masakit pa ba? Malambing niyang tanong. Hindi na, ang galing kasi ng nurse ko eh. May ngiti sa labing tugon ni Elisa. Good to hear that. I have something for you nga pala, mahal. Pasensya na kung nahuli. Anya, tsaka dinukot sa bulsa ang kahong puti na naglalaman ng engagement ring nito. Lumuhod si Haven at inialok ang singsing sa naluluhanan namang mahal niya. Be my wife. I won't ask you na, will you marry me? Dahil may tendency na sagutin mo ko ng no, na hindi ko hahayaang mangyari. Kaya't Elisa Corralde, please, be my wife. Natawa ng bahagya si Elisa dahil naroroon sa tanong nito ang pagiging bossy. Yes sir, I'm gonna marry you. Smooth niyang sabi, kaya't sa sobrang tuwa ni Haven ay sinunggaban siya nito ng mainit na halik matapos isuot sa kanya ang sumakto sa daliri niyang diamond ring. Tumagal din ang pagsasalo nila sa matamis na halik ng halos 1 minuto. Matapos yun ay nag-aya na si Haven na bumaba na sila dahil maayos naman na ang pakiramdam ni Elisa. Umiiwas kasi si Haven sa tukso.
Kapag kasi sila lang ay natitempt siyang angkinin itong muli na pinipigilan niyang mangyari dahil hindi pa pwede. Sa araw na lang ulit ng honeymoon nila ito muling dadamhin. Sumapit ang araw ng pagpunta nila sa bahay nila Elisa. Saktong Sabado kaya't naroroon ang mga kapatid niya. Magandang umaga! Ang Donya ang nangunang bumati sa ama ni Elisa. Bakas ang pagkagulat sa mukha ng ama ni Elisa sapagkat kilala niya ang Donya. Ito ang nagbibigay ng libreng pang-abono nilang mahihirap. Hanga siya sa Donya at hindi niya inakala na ito pala ang amo ng anak. Magandang umaga rin ho sa inyo, Donya Josepina. Nagagalak na ani ng Ginoo. Alisin mo ng Donya, iho, dahil magiging isang pamilya na tayo. Naparito kami upang hingin ng permiso mo sa pinaplanong pag-iisang dibdib nitong prinsesa mo at ng apo ko. Walang paligoy-ligoy na saad ng Donya na ikinagulat pa ng Ginoo. Kung saan ho magiging masaya ang aking anak ay doon ako. Anito, kaya't parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Haven. Masaya rin ang mga kapatid ni Elisa para sa kanilang ate. Inanyayahan ng Ginoo na magsipasok silang lahat sa munti nitong tahanan. Ipinapasok naman ng Donya sa driver at sa isang katulong na kasama ang mga pagkain hinanda nila. May lechon pa yon at merong pang himagas kaya't tuwang-tuwang magkakapatid. Elmo, papuntahin mo naman dito si Abby. Ipasama mo na rin ang mga magulang at kapatid niya para mapagsaluhan natin itong mga pagkain hinanda namin. Malambing na utos ni Elisa sa kapatid na agad namang umiskapo. Gamit-gamit ang bike nito ay pinuntahan na nga ang bahay ng matalik na kaibigan ng kanyang kapatid. True lalo bakla? Ikakasal ka na? Malakas na sabi ni Abby nang makarating ito sa bahay ng kaibigan kasamang pamilya nito. Oo, at ikaw ang maid of honor ko ah. Masayang ani ni Elisa sa kaibigan. Oh my! May pinsan pa ba yung Prince Charming mo bakla? Ireta mo naman ako. Anito, kaya't nagtawanan silang lahat. Lalo pa ng kurutin ito ng ina sa singit. Naman, parang nagbibiro lang eh. Maktol nito ngunit sinamaan lamang siya ng tingin ng ina. Halina kayong lahat at simulan na nating pagsaluhan ng simpleng handa namin ito. Pag-aaya ng Donya na agad naman nilang pinaunlakan. Tuwang-tuwa ang mga bata. Halos lumobo ang tiyan ng mga ito sa sobrang dami ng pagkain. Ngunit naubos nila yung lahat. Meron pa namang natira na pinadala na lamang ni Elisa sa kaibigan. Dahil isasama na nila ang ama't mga kapatid sa mansyon sapagkat pumayag na ang kanyang ama. Mahigit 1 linggo lamang ang paghahanda para sa kasal ng dalawa. Naghihintay si Haven sa simbahan habang si Elisa ay patungo pa lamang roon kasama ang Donya. Pagdating sa simbahan ay rinig ni Elisa ang pagsigaw ng isang babae at ibinalita nito na dumating na siya. Tinulungan ng wedding coordinator ang bride sa mahaba nitong gown dahil hirap itong bumaba sa kotse. Chin up apo, dahil ikaw ang pinakamaganda ngayong araw ng kasal mo. Anang Donya kay Elisa nang bumukas ang tarangkahan. Salamat Lola, salamat ng marami dahil akong napili mo para sa iyong apo. Pigil ang pagluha ni Elisa dahil ayaw niyang masira ang makeup niya. Soulmate kayo ng aking apong si Haven, kaya't hindi mo kailangang pasalamatan ako. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang magtagpo ang inyong mga landas. Kaya't higit kanino man, ay sa kanya tayo higit na magpapasalamat. Ngumiti si Elisa at tumango dahil tama ang Lola Josefina niya. Salamat sa Diyos dahil pinagtagpo niyo po kami ng lalaking mamahalin ko at ganun rin ako. Sa isip niya yun sinasabi habang nakatingin ng tuwid sa napakagwapo niyang groom na malaki ang pagkakangiti sa kanya. Sinalubong sila ng ama niya, kaya't kumapit na siya sa braso nito matapos magmano. You're the most beautiful I have ever seen, my wife. Puno ng paghangang sambit ni Haven nang ibinigay sa kanya ng lola niya, maging ng ama ni Elisa, ang palad ng babaeng mahal niya. Hindi siya makapaniwala na nagaganap ang mga bagay na ito ngayon sa harapan niya. Ang gwapo mo rin, mahal ko. Kinikilig na sabi ni Elisa. Kung hindi lang siguro siya naka-makeup, ay baka napansin na naman ni Haven ang natural na pamumula ng kanyang pisngi.
Sinimulan ng pari ang pagkakasal sa kanila. Marami silang naging pangako para sa isa't isa hanggang sa sambitin na ng pari na sila'y ganap ng mag-asawa. I love you. Sabay nilang sabi kaya napangiti silang pareho. Unti-unting itinaas ni Haven ang belo ng asawa. Hinaplos niya muna ang mukha nito bago dampian ng noo, ilong hanggang sa maabot ang mainit at malambot na labi ng asawa. Sa pagsasalo nila ng kanilang pagmamahalan ay hindi na nila alintana ang maraming bisita. Ang malakas na palakpakan at ang paghihiyawan ng mga bisita, ang bawat galak ng ngiti sa kanila ng mga naroroon ang nagpapatunay kung gaano sila kasaya ng mga sandaling yon. Ang granding handaan ang idinaos. Walang nagkulang dahil sa hitik na yaman ni Haven. Kahanga-hanga para kay Elisa dahil hindi niya akalain na matitikman niya ang ganito kagarbong kasalan sa buong buhay niya. Ni kahit sa panaginip ay hindi niya nakita ang sarili niya na matatamo kung anong meron siya ngayon. Ilang linggong matapos ang kasal ay nalaman nilang nagdadalang tao na rin sa Elisa. Labis-labis ang saya ng lahat dahil sa wakas ay nagbunga na rin ang kanilang pagmamahalan. Naisipan din na dumalaw ng mag-asawa sa puntod ni Beatrice upang pagpapaalam bilang pagrespeto. Nasisiguro kung masaya siya kung ano man ang kinahantungan ko. Ngiting ani ni Haven habang nakaikot ang braso niya sa bewang ng kanyang asawa. Tanging ngiti lamang naisagot ni Elisa dahil sang-ayon din siya sa sinabi ni Haven. Naging masaya at hitik ang pamumuhay nila at normal naman na nagkakaroon ng konting away. Pero kalaunan ay hindi naman natitiis ni Haven sa Elisa kaya't siya na ang kusang sumusuyo sa kanya. Hanggang sa sumapit na ang kabuwanan ni Elisa kaya't kaagad silang sumugod sa nasabing ospital. Walang pananarantang nangyari dahil nadala ni Elisa hanggang sa panganganak niya ang kanyang labis na tapang. Matagumpay niyang naisilang ang kambal na kanyang dinadala. Kinaya niya yung ilabas ng normal at hindi nagsusumigaw sa pag-ire. Haven Alcantara II ang naging pangalan ng lalaki nilang sanggol, habang ang babae naman ay pinangalanan nilang Precious Elise. Sumapit ang 7 taon ng kambal na siya ring pagli-labor ni Elise sa 2 kambal ulit nilang supling. Mahal, hindi ka man lang ba nasasaktan sa panganganak? Curious na tanong ni Haven sa asawa. Siya lamang ang kasama nito sa ospital dahil ang mga pamilya nila'y inaasikaso ang party ng kanilang kambal. Wala rin ang kaibigan ni Elisa na si Abby dahil ginaganap na ang kasal nito sa mapapangasawang Amerikano. Natupad din sa wakas ang pangarap nitong makapangasawa ng kano. Ay syempre masakit rin mahal, ngunit dahil ginusto natin to, dapat na panindigan at tiisin ang sakit. Ngunit mahal, pakiusap lang ah. Tama na. Maawa ka naman sa asawa mong dala-dalawang iniiris sa tuwing nagbubuntis. Reklamo niya. Sa tinagal-tagal ay ngayon lamang narinig ni Haven ang kanyang reklamo. Kaya alam niyang nahihirapan na nga si Elisa. Nakonsensya tuloy si Haven. Napakamot siya sa kanyang ulo. Promise. Last na natin to mahal ko. I love you. Masuyo niyang sabi bago dampian ng magaan ang labi ni Elisa. I love you to mahal ko. Tugon ni Elisa sa kanya. Siyaka siya matamis ng initian kahit na masakit na ang tiyan nito. Nagbilang ng hanggang 3 ang doktora upang tuluyang umiris Elisa. Pikit matang pinilit na ilabas ni Elisa ang mga mahal nilang supling na mabilis niya namang nagawa. Ipinagpapasalamat niya sa Diyos na palagi siyang normal delivery at malulusog ang kanyang mga anak. Thank you so much mahal kong asawa. Madamdaming saad ni Haven ang tuluyang isilang ng mahal niya ang kanilang anak. Pinupog niya ito ng halik hanggang sa ibigay niya sa kanilang sumunod nilang kambal na babae at lalaki ulit. Sunny Sunshine, pagbibigay ng pangalan ni Elisa sa babae nilang supling. Moon Skyler, si Haven naman ang nagbigay ng pangalan sa kanilang lalaking anghel. Mahal na mahal ko kayo mga mahal ko. Damang-dama ni Elisa ang labis na pagmamahal sa kanila ng asawa. Hindi nila inaasahan na susunod ang pamilya nila sa ospital. May mga dala pa itong lobo, bulaklak at cake.
dahil sabay magkaka-birthday ang 4 nilang anak. Ngayon ay sineselebrate ng mag-asawa ang ika-unang dekada nila bilang mag-asawa. Nagtapos na ang mga kapatid ni Elisa. Doktor ang kinuha ng bunso nila habang si Elmo naman ay ang pagiging pulis. Ang ama naman ni Elisa ay nagmamaniobra na sa malaking ektarya ng sakahan. Happy 10th wedding anniversary, my wife. Ibinibigay ni Haven ng isang pumpo ng puting rosas sa 45 niya ng asawa. Siya naman ay 48. Nasa sekundarya na ang kanilang unang kambal, habang ang sumunod naman ay nasa elementarya pa lamang. Mababait, malambing at higit sa lahat ay pinalaki nilang may takot sa Diyos ang kanilang mga anak. Kaya't ipinagpapasalamat nilang nagkaroon ng mabubuting mga bunga ng kanilang pagmamahalan. Happy 10th wedding anniversary rin sa iyo, mahal kong Haven Alcantara. I love you until my last breath. Naroroon ang purong pagmamahal sa mga binitawang salita ni Elisa. Tinanggap niya rin ang roses na ibinigay ng asawa, tsaka yun inilapit sa ilong at nilasa pang halimuyak noon. Nagpalitan sila ng matamis na ngiti bago nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang bawat halik na ginagawad nila sa isa't isa ay punong-puno ng pagmamahal. Yakap nila ang bawat isa habang pinanonood ang kuha nilang litrato noong ikinasal sila. Wala nang mahihiling pa ang mag-asawa dahil ibinigay ng lahat ng Diyos sa mga hiling at hangad nila sa buhay. Ang iniisip na lamang nila ay kung paano namang susubukin ng buhay ang kanilang 4 na anak. Wakas.